Ang iyong dating kasintahan mula sa nakaraang buhay ay naging kapansanan para lang iligtas ka. Dahil dito, ang lalaki na may top talent, sa huli ay nagising lang ng A-level na kakayahan. Kaya tinaboy mo siya agad. Hindi mo inaasahan na makakaranas siya ng himala balang araw. Na-repair at napalakas muli ang talento niya. Nang balak na siyang maghiganti bilang Ice Goddess, nalaman niyang matagal ka ng patay. Bigla siyang sinapian ng masamang emosyon. Napapaligiran siya ng maraming kaaway. At ito ang alaala ng orihinal na may-ari ng katawan mo nang ikaw ay dumating dito. Alaala ng orihinal na katawan. Lubos nitong binago ang paniniwala mo. Isa kang tunay na traidor. Kingsu, huwag kang matakot. Babantayan kita palagi. Maging malungkot si Kingsu. Kitang-kita pa rin ang kanyang pagka-touch. Salamat at hindi mo ako iniwan. Pero agad matapos marinig yan, may isang malamig na boses na narinig. Maniniwala ba ako sa'yo? Pag nagising ka ng 3 talent, iiwan mo rin ako. Ngayong nabuhay ako ulit, si Kingsu ay personal kang papatayin. Tinititigan mo ang excited na mukha ni Kingsu. Nagulat ka. Ano nang nangyayari dito? Naririnig mo ba ang iniisip ng iba? Congrats, host. Nakabind ka na sa Goddess Lock System. Lahat ng goddess na may utang ang katawan mong ito, pwedeng mabind sa'yo. Automatikong nakabind sa'yo si Ice Goddess si Kingsu. Pwede mo nang marinig ng malinaw ang iniisip ni Kingsu. Habang tulala ka pa, pinagmamadalian ka ni Kingsu na umakyat para mag-awakin. Bilisan mo na, akyat ka na sa entablado. Wala ng oras mamaya. Bumalik ka sa sarili mo. Umaakyat ka na sa awakening stage. May dumaan na gintong liwanag. Matagumpay kang nagising ng 3 special power. God's Hand. Kayang kopyahin ng power na ito ang kahit anong element skill. Noong una, masaya ka na sana. Pero narinig mo na naman ang iniisip ni Kingsu. Kahit may God's Hand ka pa, wala ring silbi, mamamatay kang maaga pa rin. Pero ngayon, ako mismo ang papatay sa'yo, Kingsu. Tuliro ka na lang bigla. Lahat sa audience, nagsimula ng mag-usap-usap. Bakit tinanggalin yung talent niya pero ang girlfriend niya parang inutil? Mas okay pang ako na lang girlfriend niya. Ice elemental talent pa naman ako. Mga judgmental talaga. Mga mababang uri. Gusto mo makipaghiwalay, hintayin mong gawin ko yan. Lahat ng kahiyo ngayon, babawiin ko ng doble sa hinaharap. Minsan, babawi ako ng mas malupit pa. Mukhang galit na galit talaga siya sa dating may-ari ng katawan na Iurusto. Pero hindi ikaw yung taong yon. Kinuha mo ang mikropono na dala mo. May importante akong anunsyo sa lahat. Sa stage, seryoso kang tinitigan ni Kingsu. Ganito rin ang nangyari sa past life. Ito na ang oras. Naranasan ko na ito, di ba? Bakit masakit pa rin sa puso ko? Mahal ko pa ba siya hanggang ngayon? Pwede namang isprivado niya na lang sinabi yung breakup. Pero kailangan panghiyain ako sa harap ng lahat. Tapos pinatay pa niya ang mga magulang ko. Puro galit na lang talaga nararamdaman ko sa kanya. Huminga ka ng malalim sa entablado. Kahit level lang ang talent ni Kingsu, di ko siya iiwan dahil lang dun. Gusto kong tandaan niyo lahat ito. Sinong maninira sa harapan ko kay Kingsu? Tiyak na mapapahiya sa suntok ko. Pagkasabi mo niyan, napanganga si Kingsu. Dapat kasing pinapahiya mo ako ng matindi. Ang mga hirap noong past life ko at power ay panaginip lang ba? Imposibleng mangyari. Hindi, impossible. Sa buhay ko ngayong muling pagkabuhay, may natira pa akong Ice Goddess power. Dahil ba ito sa rebirth? Habang tulala si Kingsu, bumaba ka at niyakap siya ng mahigpit. Kingsu, relax ka lang. Hindi ako lalayo sa'yo. Hindi mo talaga ako iiwan. Kung gusto mo, handa akong hindi hadlangan ang kinabukasan mo. Kahit ganyan ang sinabi niya, pagkatapos ng matinding aligaga sa isip, na pagdesisyonan ni Kingsu, hindi ka magbabago, traidor ka pa rin. May tinatago ka na namang plano. Bigla na lamang, may marinig kang malamig na boses. Sino sa eskwelahan nyo ang nagising ng 3 to power? Dumating ang teacher na si Jiang Han mula sa Imperial Academy. Paglapit sa'yo, may pa-cute na ngiti. Karapat-dapat kang pumasok sa Imperial Academy. Lihim kang natuwa. Ang Imperial Academy ang pinaka-top na school ng Espers. Yung mga pinakamababa doon, tinitingala pa rin ng mga malalaking grupo. Nag-isip si Kingsu ng lihim. Siya talaga, isa kang mentor na bumuo sa kanya. Member ng Kyushu team na may chance maging god level. Trader lang siya kaya bumagsak. Natapos ang buhay niya sa Magic Martial Lake. Pagkarinig sa mga iniisip ni Kingsu, sumakit ang ulo mo. Isa na naman pala tong babaeng naloko mo dati. Habang si Teacher Jiang, tinatantiya ka. Matagal na tayong hindi nagkita. Ang apprentice na tinuunan ko ng lahat. Ito ang laman ng isip ni Teacher Jiang. Nabuhay siyang muli rin pala. Ang katawan na ito, ilang babae pa ba ang sinaktan ng orihinal na may-ari? Gusto mo talagang kuhanin ang kaluluwa niya at bugbugin. Bugbog dapat. Dati, hindi kita binigyan ng puso ng Thunder Rage ko. Kasi takot akong hindi mo pa kaya hawakan. Baka hindi mo makontrol. Kung hindi ka ng agaw, ibibigay ko rin sa'yo balang araw. Pero nagdamdam ka sa akin. Tinraidor mo pa ako noong paangat na ako sa pagiging Thunder God. Ang iyong pagtataksil, talagang sumakit ang loob ko bilang guro mo. Sunod-sunod na boses ng mga tanong sa isip. Kaya sumasakit ang ulo ko dito. Kakapakalma lang kay Kingsu. Biglang may isa pang galit na dumating. Hindi magpapatalo si Jiang Han. Sayang ang itsura mo, napadpad ka sa katawang ito. Ano na naman iniisip mo dyan? Ipakita mo ang 3 talent mo. Alam lahat ni Teacher Jiang ang nangyari. Noong nakaraan mong buhay, kinopya mo agad ang Thunder spell niya. Tapos ginamit mo sa kanya. Noon, di siya nagduda. Akala niya hindi mo pagamay ang power mo. Ngayong naalala niya, may plano ka na palang traidorin siya noon pa. Kukopyahin mo pa ba ulit yung Forbidden spell ngayon? Pinag-isipan mo ito ng maigi. Na-decide mo, kopyahin pa rin. Pero dapat iba ang paraan. Kung hindi, maulit lang ang nakaraan. Kopyahin ang Violet Thunder. Tulad ng dati, tinitigan ni Jiang Han ang maulap na langit. Pero laking gulat niya, ngayong hindi siya ang natamaan ng kidlat. Bagkus, ikaw ang tinamaan sa gitna ng spellcast mo. Napakunot ang noo ni Jiang Han. Bakit papalapit ng papalapit ang Violet Thunder? Parang kinakabahan ako lalo. May nararamdaman pa ba akong emosyon para sa apprentice kong traidor? Naguguluhan si Jiang Han. Patayin na ba kita ng kidlat? O iligtas pa rin kita? Nauna pa rin ang kilos ng katawan niya bago siya makapag-isip. Pinigilan niya ang nagwawalang Violet na kidlat. Namumutla ka. Huminga ka ng malalim. Mukhang tama ang diskarte mo. Galit man si Teacher Jiang sa'yo. May kakaibang damdamin pa rin siya. Sana, pansamantala mapakalma mo siya. Ayusin mo muna ang kay Kingsu. Napanganga rin si Kingsu isa katabi. Ayon sa kanyang memorya, dapat si Teacher Jiang ang natamaan ng kidlat. Nabigla siya, pati na ang
damdamin niya ay nagkahalo-halo sa pagkalito. Unti-unting naging takot at kaba. Sa huli, bigla siyang umiyak. Laging pumapasok sa utak mo ang mga iniisip niya. Gusto ko lang siyang patayin ng sarili kong kamay. Alisin ang takot sa puso. Masyadong madali para sa kanya iyon. Ikaw, traitor ka. Hindi pwedeng mamatay lang ng ganito. Talagang nagulat ka rito. Dapat gagamitin ko to kay Guru Jayang. Hindi ko akalaing 2 ibon sa isang bato. Nagbago pati ang iniisip ni King Snow. Salamat kay Guru Jayang sa pagliligtas. Balang araw pag lumakas ka, poprotektahan kita, sigurado. Narinig yon ni Jayang Han. Kalma lang ang mukha niya. Itong batang to, gusto daw akong protektahan. Wag lang niya akong patayin, okay na sakin. Magulo ang isip niya ngayon. Ayaw na niyang tumagal dito. Nagmamadaling umalis pagkasabi ng oras ng report. Luminga ka kay King Snow na may bakas ng luha. Bigla mo siyang niyakap. Bakit ka umiiyak? Natatakot ka ba na tamaan ako ng kidlat? Nagkukunwaring hindi niya inaamin si King Snow. Bitawan mo ako dali. Ang daming tao dito. Magjowa naman tayo, di ba? Ano bang masama doon? Sabay din naririnig mo ang laman ng isip niya. Sino bang nagsabing may tunay kang malasakit? Grabe, traitor talaga tong lalaking to. Ano bang meron ngayon? Hindi sumusunod sa script. Napapangiti ka tuloy ng konti. Pangpaandar lang to. Dahil sa kakayahan mong marinig ang iniisip. Gagawin kitang baliw na baliw muli sakin. At ganoon nga, umuwi kayong yakap-yakap ng may kapangyarihang pang-Diyos. Plano niyang pagdating ng gabi, hahanapin ang kapalaran para ayusin ang kaluluwa niya. Para maprotektahan ang mga magulang niya laban sa'yo. Ang magulang ni King Snow ang umampun din sa'yo. Pagpasok mo, tito-tita tawag mo noon. Ngayon, tinawag mong mama at papa. Labis na natuwa ang dalawa. Hindi maintindihan ni King Snow. Bakit gustong-gusto ng magulang niya tong traitor? 2:30 na ng madaling araw. Sa wakas, mag-isa na si King Snow. Palihim siyang pumunta sa nawawalang lugar para hanapin ang kapalaran. Di niya alam. Sundan mo siya sa likod. Tuloy-tuloy ang pagsunod mo. Iniiwasan niyo ang panganib. Mabilis na tukoy ni King Snow ang lugar. Nakita niya ang Jin na tutulong sa'yo ayusin ang kaluluwa. Nasa pinakadulong silangan ng dakilang bulwagan. May mga makapangyarihang gamit at sandata rin ng nakaraan. Pag naayos ko na ang kaluluwa ko, gamit ang mga gamit at sandatang to. Traidor, hintayin mo lang ako. Habang iniisip niya, napangiti si King Snow. Uy, andito ka rin pala. Alam kong mahirap magising ng ace class na talento. Pero wag kang gumawa ng kalokohan. Nang marinig ang boses mo, napako agad ang ngiti ni King Snow. Naku, di dapat akong mahuli. Kung hindi, mawawala lahat ng gamit. Habang nagpapanik siyang naghahanap ng taguan. Bigla kang sumulpot at niyakap siya. Nag-alala talaga ako sa'yo. Pinipilit ng seryosong mukha ni King Snow na magpigil. Nagkunwari siyang kalmado upang patahanin ka. Sorry ha, medyo naging makulit ako. Tara, uwi na tayo. Napakasaya lalo ng puso ko. Kalokohang papain mo akong bumalik. Huli na, sabi ni King Snow. Baka nga nasa isang lihim tayong lugar. Baka may makikita tayong gamit pampalakas. Pagkasabi ni King Snow, halos kabado na siya. Gusto niya lahat ng gamit para sa sarili. Huwag mong galawin ang malaking bato. Pinakikinggan mo ang iniisip niya. Anong ikinatatakot niya? Yun ang binubuksan mo. Di nagtagal si King Snow. Hinahalugog mo lahat ng gamit niya noon. Grabe, lakas ng yelo nitong gamit. Hawak mo ang paborito niya noong nakaraan na pakpak ng yelo. Naguguluhan ang loob ni King Snow. Pero sa labas, kalmado pa rin siya. Ang gamit na to ay para sa yelo. Pwede ba? Pwede ko bang makuha yan? Para maprotektahan ko naman sarili ko. Nagkukunwaring seryoso kang tumingin sa kanya. King Snow, mababa pa level mo. Kung ibibigay mo ngayon sa akin, mas magagamit ko. Pag lumakas ka na balang araw, ibabalik ko sa'yo. Sige, sagot ni King Snow. Pero muntik nang sumabog ang loob niya. Traidor ka talaga. Balang araw, ikaw din papatayin kita. Tingnan pa natin sa kabila. Doon mismo ang Jin na aayos sa kaluluwa. Sobrang lugmok si King Snow. Yung ibang gamit, pwedeng hanapin ulit. Pero ito, hindi pwedeng mawala, kundi habang buhay na siyang inutil. Biglang, sumigaw ka mula sa di kalayuan. King Snow, tingnan mo ito. May mga letra sa bote na to. Pampalakas ito ng kaluluwa. Jen na kayang mag-ayos ng kaluluwa. Mukhang pwedeng pagalingin ang kaluluwa mo. Gusto mo bang subukan? Nag-alinlangan si King Snow kung tama ang narinig niya. Sigurado ka bang ibibigay mo sa akin? Wala lang siya sa akin. Ikaw na lang ang gumamit niyan. Tinitigan ni King Snow ang Jin potion na inabot sa kanya. Sa wakas, hindi ko na naririnig ang mga reklamo niya tungkol sa akin. Hindi na siya nag-atubili pa. Sanay niyang binuksan ang bote at ininom agad. Pero dahil sobrang lakas ng epekto, napahiga si King Snow sa sahig at gumulong sa sakit. Ang sakit naman, nakita mo ang nangyari. Di mo maiwasang mag-alala. Hanggang marinig mo ang iniisip niya. Pareho pa rin ang epekto ng gamot tulad noon. Pero dahil kaya nitong ayusin ang kaluluwa, kaunting sakit lang ito. Alam mong di naman siya mapapahama. Pero nang makita mong nahihirapan si King Snow, yinakap mo siya dahil sa pag-aalaga mo. Ang paghilom niya ngayon, mas mabilis kesa dati. Matapos niyang masipsip lahat ng epekto. Naibalik ni King Snow ang kanyang talento sa Triple A. Excited siyang sinubukan ang kapangyarihan niya. Pero pagkagamit niya ng skill, bigla siyang napatigil habang yakap mo. Napakatuwa kasi siya at nakalimot sa paligid niya. Nakalimutan niyang nandoon ka. Nako, andito pa pala ang walang kwentang to. Kakabalik lang ng powers pero parang nagbago na agad. Sinubukan mong magsalita. Ayos yan, King Snow. Pagkaayos ng kaluluwa mo, nagamit mo agad ang matindi mong ice skill. Mukhang di ka na di-level ngayon ha. Napilitang tumango si King Snow. Salamat, Kuya Tianming, sa Jin na binigay mo. King Snow, di ka na di-level. Ano na ngayon ang talento mo? Pakikiramdam mo lang to. Itong strategy na ito. Gusto mo lang alamin kung may nabago sa pakikitungo niya sa'yo. I'll level ang talent ko. Kuya Tianming, pero di pa rin kasing galing ng triple A mo. Kahit binigay niya sa akin yung potion. Nakaka-touch yun. Pero di ko siya pwedeng sabihan. Na triple A din ako. Naririnig mo ang palusot niya. At ang pagiging maingat niya. Medyo may panghihinayang ka. Pero masaya na rin sa progreso ng strategy mo. Tahimik mong sinundan ang sinabi niya. I'll level ice power ay sobrang galing na. Tutok kang mag-training. Ihanda mo sarili mo sa darating na National Awakening Exam. Sana makapasa ka sa magandang academy. Magta-3 ako. Pipilitin kong makapasok sa Sea Great Earth Academy. Pagdating ng araw, makakasama pa rin kita, Kuya Tianming. Pagkasabi niya noon, napahinto agad si King Snow. Ano bang iniisip ko? Ba't parang gusto ko na
na naman siya. Ye Kingsu, nakalimutan mo na ba? Dati pinahamak niya ako sa matatamis niyang salita. Pero ngayon, iba na talaga siya. Noong una, siguradong kanya lang lahat ng potion. Di niya ibibigay sa akin. Naguguluhan si Ye Kingsu sa nararamdaman niya. Pero, ikaw na Mai, tumalikod ka at naglakad papunta sa dulo ng hall kung nasaan ang sinyaw. Doon ang direksyon ng sinyaw. Ngayon pareho na kaluluwa namin. Parehong triple talent na ako. Di ko na pwedeng hayaan na makuha niya ang huling kayamanan. Sakto lang na nag-isip siyang kunin uli. Bigla kang lumingon at tinawag siya. May kumikislap sa giyo ng dambuhalang orasan. Halika Kingsu, tingnan natin ng sabay. Napakabaan si Ye Kingsu. Sumunod agad sa tawag mo. Kuya Tianming, nagkunwari kang walang alam. Pinulot mo ang sinyaw at kunwari nagulat. Napakaganda ng susi na to. Parang ginawa mismo ng mga bituin. Ramdam ko na, ang tawag dito, sinyaw. May force ng mga bituin. Isa na naman itong kayamanan. Swerte mo talaga para sa akin, Kingsu. Mabuti na lang sinamahan mo ako dito. Ang dami nating nahanap na magagandang bagay. Pagkasabi mo nun, biglang nainis si Ye Kingsu. Malaki lang talaga ang naitulong ng memory niya mula sa last life. Dapat sa kanya talaga lahat ng mga kayamanan. Maliban sa potion, lahat napunta sa'yo. Galit na galit siya sa loob. Pero bigla siyang namangha. Biglang lumiwanag ang sinyaw sa kamay mo. Gumuhit sa langit ang isang stereo mirror. Dahan-dahang lumitaw sa salamin. Isang palasyo sa gitna ng gabi at mga bituin. Ang ganda naman. Di napigilang mapahanga si Ye Kingsu. Nag-zoom in ang tanawin papunta sa pinakaloob ng palasyo. Doon nakaupo ang isang nilalang na pinalilibutan ng bituin. Isang anghel na may puting pakpak. May malaking sinyaw sa likod niya, katulad ng hawak mo. Habang tinititigan niyo ni Ye Kingsu, biglang nagising ang anghel at dumilat. Tumutok sa inyo ang tingin niya. Dahan-dahang bumukas ang bibig. Nakikita ko na kayo. Malinaw na narinig mo. Pero kay Ye Kingsu, yung salitang yon, tunog ng madilim na nagpapabaliw sa isipan. Dumugo agad ang mga mata niya. Niyakap ang ulo at nanginig buong katawan. Puno ng kakaibang bulong ang isip niya. Pag nagpatuloy pa ito, siguradong mababaliw siya at mamamatay sa pagkabaliw. Wala kang sinayang na oras. Sinuntok mo ang salamin sa harap mo bago pa mabasag ang salamin. Tinutukan ka ng anghel at iniwan ang huling salita. Pupuntahan din kita balang araw at palalayasin kita sa mundo mo. Biglang nawala ang madilim na tunog. Nakalaya si Ye Kingsu mula sa pagkahimatay. Binantayan mo siya. Inalala mo ang nangyari kanina. Pero mas mahalaga ngayon ang paggising ni Ye Kingsu. Dahan-dahang dumilat si Ye Kingsu. Nagsalita ka agad. Buti na lang gising ka na, Kingsu. Kanina sobrang hirap mo kayang makita mong pinahirapan ka ng anghel. Halos mamatay ako sa takot. Naalala niya agad ang nangyari bago siya himatayin. Tulala siyang tumingin sa'yo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Binagsak ko ang Star Realm na ginawa ng sinyaw. Saka siya nawala. Salamat, Kuya Tianming. Namula agad ang mata ni Ye Kingsu. Nagulo ang damdamin niya. Una, binigay niya sa akin ang potion. Tinulungan akong ayusin ang kaluluwa ko. Naibalik ang triple talent ko. At niligtas pa ako nung muntik na akong mamatay. Ibang-iba na siya. Pwede kayang nabago ko siya ngayong nabuhay uli ako. Dati sinira niya buong pamilya ko. Pero ngayon, buo pa rin sila mama't papa. Di niya ako sinaktan ni minsan. Kung totoong nagbago siya, bakit ko pa kailangan maghiganti? Sa taong lagi naman akong pinoprotektahan ngayon. Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Naniniwala na ako sa'yo ngayon. Naririnig mo ang iniisip niya. Di mo mapigilang umiti. Di ko na kailangang kabahan pa. Baka patayin pa ako ng maganda kong nobya sa gabi. Pero sa sumunod na saglit, bigla kang nalamigan sa narinig mong inisip niya. Pero kung sa susunod, gagawin mo ulit ang kabalbalang ginawa mo dati. Hindi ako magdadalawang isip na tapusin ka. Kuya Tianming, sana totoo ngang nagbago ka na. Huwag mo na akong bigin ulit. Si Ye Kingsu ay naging seryoso. Tumingin sa hawak mong sinyaw. Kuya Tianming, pwede ko bang makita ang sinyaw na yan? Binigay mo agad sa kanya. Syempre, pwede. Ilang beses niya itong tiningnan. Puno siya ng pagdududa. Ginamit niya rin ang sinyaw bago siya muling isinilang. Pero hindi niya naranasan ang nangyari kanina. Bakit iba na kapag nasa iyo ito? Nang ibalik niya sa iyo ang sinyaw, seryoso siyang nagpaalala kay Kuya Tianming. Ingatang mabuti yan. Kapag muli itong nag-activate sa ilalim ng mga bituin, kailangan basagin mo agad yon. Huwag mong kakausapin ang angel sa loob. Malamang siya ang tunay na may-ari ng sinyaw. Tayo ngayon ang target niya. Sinubukan mong tanungin, kung hindi natin gamitin ang sinyaw na ito, marami na rin naman tayong ibang nakuha. Hindi, kailangan nating itago ito. Napakalakas ng sinyaw. Protection mo ito. Kahit itapon na natin, hanapin pa rin tayo ng anghel na iyon. Kaya bago siya dumating, dapat mabilis tayong lumakas. Habang naririnig mo siya, at tiwala siya sa lakas ng sinyaw, nagdesisyon kang itago ang kayamanang ito. Nakita iyon ni Ye Kingsu. Agad siyang nag-alala kay Kuya Tianming. Umalis na muna tayo rito at umuwi. Nakuha na niya ang lahat ng kayamanan dito. Wala nang saysay magtagal pa. Umiling ka, Kingsu. Hindi ko pa na-explore ang lugar na ito. Baka may makikita pa tayong iba. Nagbiro ka, bumalik na ako dito pagkatapos mabuhay muli. Alam ko kung may natitira pa rito o wala. Tahimik na nagreklamo si Ye Kingsu sa isip. Pero mahina siyang natulala habang inaalalayan mo siya. Sumunod siya sa iyo. Ilang hakbang pa lang kayo. Tumigil ka sa harap ng isang lawan ng kumukulong itim na tubig. Para saan ang lawan na to? Plano mo sanang lapitan. Biglang nagbago ang mukha ni Ye Kingsu. Hinila ka niya, Kuya Tianming. Huwag mong galawin ang lawan na iyan. Hindi ko alam kung bakit. Basta may masamang kutob ako. Huwag mong galawin. Nakalalason sa kaluluwa ang itim na tubig dito. Natikman ko yan bago ako muling isinilang. Dahil lang sa gamot kaya ako nabuhay. Kung wala iyon, patay na talaga ako. Ngayon wala na akong proteksyon. Pag hinawakan mo, sigurado kang mamamatay. Pinakinggan mong mabuti ang iniisip niya. Hindi ka basta sumugod. Umiwas ka at pinagmasdan ang paligid ng lawa. May nakita kang nakatagong lapida sa ilalim ng tubig. Itinaas mo ang kamay mo. Kinopya mo ang ice power ni Ye Kingsu gamit ang kamay ng Diyos. Lumabas ang ice spike. Pinukpok mo ang lapida mula sa itim na lawa. Agad ka ring gumawa ng icy shield. Naprotektahan kayo sa tumalsik na itim na tubig. Napamangha ng sobra si Ye Kingsu. Ang kamay ng Diyos niya. Kaya nitong kopyahin ang dalawang skill kahit mababa pa lang ang level.
level. Pati ang hindi ko pa nagamit na Icy Shield, kinopya niya. Pareho kayong lumapit sa lapida, protektado ng shield. Nakaukit dito ang sinaunang mga karakter. Bagaman may mga kulang, nabasa mo pa rin ang importante. Ang lawa ay lakas ascension pool ng Spirit Nation. Ang may-ari ng Sinyaw ay ang angel ng Sinyaw ng Genetic Nation. Noon, sila nang malalakas mula sa Spirit at Machine Nation. Nag-away dito. Nag-isa siya laban sa dalawa. Iniwan dito ang Divine Weapon. Lalong natakot si Ikingsu sa Sinyaw. Agad siyang humila kay Kuya Tianming. Alam na natin ang sikreto dito. At nakuha na ang kayamanan. Umalis na tayo agad. Pero nakatitig ka sa itim na lawa. Nagliliwanag ang iyong mga mata. Sabi sa lapida, ito ang ascension pool ng Spirit. Baka hindi ito panganib. Baka ito ay isang pagkakataon. Nanginig si Ikingsu sa kaba. Kuya Tianming, huwag kang magpadalos-dalos. Delikado talaga, pwedeng ikamatay. Bakit hindi niya maintindihan ang lawa na to? Kapag ginulo, tiyak kaluluwa ang mawawala. Walang antidote dito. Hindi ka na makakabalik. Hindi mo siya pinakinggan. Kapapasabi pa lang, tumalon ka agad sa kumukulong itim na lawa. Kuya Tianming, kakasigaw pa lang ni Ikingsu. Nakita ka agad niyang nawala ka sa itim na tubig. Wala man lang bakas na naiwan. Bumagsak siya sa lupa. Nawasak agad. Hindi mapigilang umagos ang luha. Patay na siya. Kasalanan ko, di ko siya napigilan. Kung sinabi ko lang sa kanya ang sekreto ng muling pagkabuhay, hindi sana siya namatay. Kuya Tianming, kung mabubuhay ka ulit, hindi na kita gugustuhin patayin dahil sa nakaraan. Ibibigay ko lahat ng mga sikreto at oportunidad ko sa'yo. Ayos ba? Pero ikaw ngayon, pagkatapos maglaho ang katawan mo, pumasok ang kaluluwa mo sa kakaibang espasyo. Punrito ng mga kaluluwang bagay sa'yo. Ang kaluluwa mo dito ay mabilis na lumalakas. Hindi lang basta nagbago ka. Nakuha mo pa ang kasanayan na direktang umatake sa kaluluwa ng iba. Soul Spark, habang tuwang-tuwa ka pa, isang malamig na tawa ang sumabog sa paligid. 1,000 taon, nagtagal ako ng 1,000 taon. Sa wakas, may nakatagpo rin ako. Napakasarap ng kaluluwa mo. Bigla kang naging maingat. Ikaw yung napabagsak dito noon, spirit user ka pala. Taga Spirit Kingdom. Tama, matagal na akong naghihintay. Sa wakas, may nahanap na akong magiging sisidlan ko. Maging nutrisyon ka para sa aking muling pagkabuhay. Dapat kang maging proud. Pagkatapos niyang magsalita, may makapangyarihang aninong tumalon papalapit sa'yo. Agad nitong inatake ang kaluluwa mo. Saka mo lamang naintindihan ang tinatawag na oportunidad. Yun pala ay patibong na hinanda ng natirang kaluluwang ito. Hindi ka man lang pinansin, ginawa ka lang niyang pagkain. Pagkatapos kang lamunin, babalik siya sa Jin Kingdom para maghiganti. Kay Xingqiao Angel, pero habang nilalamon niya ang kaluluwa mo, dahil matatag ang gusto mo, pilit mong pinatigas muli ang iyong kaluluwa upang magkaroon ng katawan. Habang dahan-dahang bumubuo ng katawan mo, ang natirang kaluluwa niyang sumakop sa'yo, unti-unti mong naasimila at nilalamon. Impossible. Paano ka nagkakaroon ulit ng katawan dahil lang sa isipan mo? Ito ang pinakamataas na estado ng spirit user. Ikaw, baguhan lang. Paano mo magagawa to? Nagtagal ako ng 10,000 taon. Hindi ako makapapayag. Habang sumisigaw siya ng desperado, ganap mong nilamon ang kanyang kaluluwa. At natutunan mo rin ang abilidad na malayang magpalit ng katawang tao at ng kaluluwang anyo. Isang isip lang, pwedeng magpalit. Bumalik ka bilang espiritu sa malaking bulwagan. Kita mo agad si Ikingsu sa tabi ng pool. Umiiyak siya ng matindi. Naririnig mo ang iyak niya na galing sa puso. Natuwa at natawa ka sa loob mo. 2 beses nang muntik mamatay. Aba, napalapit mo talaga sa'yo ang nagbalik na ito na punang pag-iingat sa'yo. Talagang napalapit mo na siya. Sa isip mo, agad kang nagbuo ng katawan ulit. Lumuhod ka, niyakap mo siya habang nangangalikik sa pag-iyak. Kingsu, nandito na ako. Napakislot si Ikingsu. Dahan-dahang tinaas ang mukha niyang punang luha. Tinitigan ka ng matagal, hindi makapagsalita. Kuya Tianming araw-araw. Nga, pinunasan ko ang luha sa mukha niya. Matyaga kong ipinaliwanag sa kanya na yung pool di naman patibong. Wala namang masama sa akin. Nakakuha pa ako ng bagong abilidad. Sa harapan niya, nagpalit-palit ako sa pagitan ng katawang tao at espiritu. Saka siya naniwalang buhay talaga ako. Mahigpit niya akong niyakap. Umiyak na naman siya. Habang umiiyak na boses, buti di ka namatay. Buti di ka namatay. Kuya Tianming, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Ayoko nang mawala ka. Naririnig mo ang tapat niyang damdamin. Nalalaman mo ang babaeng ito na dati gusto kang patayin. Ngayon, tuluyang binitiwan na niya ang galit niya sa nakaraan. At mahal ka na talaga niya. Dami nating nakuha sa lugar na to. Tumango ka naman. Kingsu, umuwi na tayo. Ang summer break mabilis talaga lumipas. Panahon na naman ng pasukan. Ikaw na napaaga sa Dadi University sa Imperial Capital. Nakatayo ngayon sa North Gate ng University. Kasama mo ang girlfriend mong nakakapit ng mahigpit sa braso mo. Yi Kingsu, bumulong ang matamis niyang boses sa'yo. Kuya Tianming, tara na, mag-report na tayo. Luminga ka sa kanya. Alam mo sa puso mo. Naginhawa ng gumaling si school beauty girlfriend mo. Ang kanyang kaluluwa ay napagaling. Pagkatapos magkaroon ng 8th level ice powers, todo aral para sa entrance exam. Dahil matalino at may talent siya. Perfect score sa parehong exam at practical test. Pumasok sa university bilang top isa ng batch. Kaya nakasama kanyang mag-enroll dito. Ang Dadi University talaga. Napakagarbo. Last life, nasira ang kaluluwa ko. Natira lang a level na talent. Di ako nakapasok kasama si Tianming. Ngayon, gusto kong makita ang top isa school sa buong Jiangzhou. Ano nga ba ang meron dito? Naririnig mo ang iniisip ni Kingsu. Medyo nalungkot ka sa loob mo. Gusto mong gamitin ang kanyang iniisip para malaman ang ugali ni Teacher Jiang Han. Para mapaghandaan mo ang galit ng teacher sa dating ikaw. Ngayon, mukhang tignan muna kung ano mangyayari. Sana naman makausap ng maayos si teacher at mabigyan ka ng sansang ayusin ang lahat. Pinakalma mo ang sarili mo. Sabi mo, tara, pasok tayo. Magkasama nating gawin ang report. Pag-aangat ninyo ng paa papasok sa North Gate, biglang tumayo ang pader ng kidlat mula sa lupa. Pinigil lahat ng freshmen kasama kayo. Nag-aalborotong kuryente sa paligid. Nagulat lahat ng freshmen. At kasunod nito, may pamilyar at malamig na boses kang narinig. Galing sa loob ng university. Few minto. Sunod, lumabas ang teacher na napapalibutan ng kidlat. Napakalakas ng presensya ng babaeng guro. Walang galos, lumabas mula sa
sa pader na iyon. Sa aura pa lang, malalaman mong high-level awakened siya. Sa panahong ito, siya ang pinakamalapit maging Diyos sa buong Jiangsu. Yi Qingsu na nasa tabi ni Jianghan. Una agad siyang nakilala. Ikaw rin nakilala mo agad siya. Mabilis ang tingin ni Jianghan sa lahat at napako ang tingin sa'yo. Tumagal ng ilang segundo bago binalik ang tingin niya. Ngayon, araw ng pasukan sa Dadi University sa Imperial Capital. Si Teacher Jianghan ng University, ang in charge ng class at exam ng freshman ngayon. Ang pader na ito ng kidlat sa likod ko. May napakalaking puwersa ng kuryente. Lahat ng freshmen ngayon, kailangan ninyong tatawirin yan sa sarili niyong lakas para maging opisyal na estudyante ng university. Kapag pumalya, tanggal agad. Pagkasabi niya, nag-ingay lahat ng freshmen. Nagkagulo ang lahat, daming reklamo at mura. Tahimik, pinuno ni Jianghan ng high level na electric power ang boses niya. Dalawang salita lang, parang kidlat. Napatahimik lahat agad. Ang lakas, kaya pala, bago siya namatay dahil kay Tianming dati. Tinawag siyang best awakened ng lightning powers. Siya ang may pinakamalaking pag-asang maging Diyos. Kung di lang siya namatay, pwede sana siyang maging unang Diyos ng buong Kyushu. Nakikinig sa iniisip ni Yi Qingsu, lalo ka pang natakot kay Jianghan. Ang dating may-ari sa nakaraang buhay. Nilagay sa malas ang isang napakalakas na boss na halos maging Diyos. Iniwan sa iyo ang gulong. Mas mahirap pa strategize siya kaysa kay Yi Qingsu. Konting mali lang, pwede kang patayin agad, di mo maiwasang matakot. Paano kung naiinis siya sa iyo sa exam? Dagdagan pa niya ang lakas ng kidlat. Baka tamaan ka agad ng 5 kidlat. Buti na lang marunong ka magbasa ng isip. At least alam mo, di ka muna niya papatayin sa exam na to. Nang takutin ni Jianghan ang lahat, nagpatuloy siyang malamig na nagsabi, kung natatakot, pwede na kayong umalis ngayon. Simula na ang test ngayon, aabot hanggang alas 6 ng gabi. Pagkatapos ng alas 6, late at mga bumagsak, sabay-sabay mawawala. Pagkasabi niya, lumakad siya sa pader ng kidlat. Bumalik sa academy. Di nagtagal. May unang estudyante ang di na nakatiis at sumugod. Diretso sa pader ng kidlat. Hindi ka nagmamadali. Gusto mo rin makita ang level ng iba. At gusto mo ring mapalapit pa. Para marinig ka agad isip ni Jianghan. Para ready kung may bigla siyang gawin. Tulad din ng dati bago ka ma-reborn. Siya na naman ang E-level na may kapangyarihan ng kidlat. Bagong estudyante ulit. Nabuhay muli, pero ayaw mo pa rin tanggapin ganitong klase. Bumabad lang ng buong summer vacation. Nagpakasaya lang. Walang dagdag sa skills. Di bagay sa academy ng Dadi. Bahala na. Papasukin na lang siya. Tutal pasado siya sa exam. Di naman talaga siya paalisin. Pangtatakot lang yon. Ayaw lang tatanggap ng tamad. Isip ni Jianghan. Napag-alaman mo agad ang totoong rules ng test. Walang totoong expulsion. Pangpakalma at warning lang. Tama nga ang hinala mo. Yung bagong may powers ng kidlat. Pagdikit sa wall, naglaho agad ang shield niya. Nagsisigaw siya sa sakit. Tumagal ng 5 minuto. Hinimatay at saka pinapasok. Sumunod na batch ng mga bagong dating. Wala ni isa hindi nahilo sa kuryente. Walang madaling nakalusot. Ang hina naman nila. Ito na ba ang mga nangungunang estudyante sa Dadi Academy? Malayo sa level ko at ni Kuya Tianming. Sobrang layo. Grabe magreklamo si Yi Qingsu sa isip niya. Pakilala niya bigla ang isa pa na may equal level na powers, special admit. Si Feng Lan, anak ni Feng family mula Emperor City. At ang naririnig mong iniisip niya, sobrang linaw ng info na bigay sa'yo. Si Feng Lan, anak ng Feng, muling magiging isang diyosa sa darating na panahon. Sa nakaraan, di ko siya kilala ng lubusan. Kaunti lang alam ko, pero may connection din siya kay Kuya Tianming. Sa dati, ang tatay niya, na leader din ng Feng family. Siya rin ang niloko ni Kuya Tianming. Nagulat ka ng todo, biglang dumami ang kaba mo. Ang dating ikaw pala ang dahilan sa pagkabagsak ng tatay ni Feng Lan. Kung si Feng Lan din ay na-reborn, ibig sabihin, 3 agad na magagaling ang nasabit ka. Sobrang pressure niyan. Eksakto nun, lumakas bigla ang hangin sa paligid. Parang tumigil ang hangin, di ordinaryong hangin. Gawa-gawa lang ng kapangyarihan. Field ng hangin. Siya kaya yun? Biglang naging alerto si Yi Qingsu. Tumingala ka. May babae na maitim ang buhok, may hawak na espada. Naglalakad siya ng magaan. Mukhang mabagal siya, pero sobrang bilis niyang papalapit sa gate. Ang lahat ay napahanga sa galawan niya. Sigurado ka, siya nga si Feng Lan. Pagdaan niya sa tabi niyo, tiningnan ka lang niya at si Yi Qingsu. Parehong kalmado ang mukha. Hindi nagsalita ng dagdag na salita, pero malinaw mong narinig ang tinig mula sa puso. Matagal na tayong di nagkita. Sa susunod na sandali, biglang sumabog sa ulo mo ang system prompt. Ipinakita sa'yo lahat ng katotohanan. Si Feng Lan rin ay isang na-reincarnate, 8th class wind attribute talent. Dati siyang girlfriend mo sa Dadi Academy sa nakaraang buhay. Tapat siyang nagmahal sa'yo. Ginamit ang lahat ng yaman ng pamilya nila para tulungan kang lumakas. Kahit pa sinabing pinapatay mo si Jianghan, patuloy siyang naniwala na inosente ka. Sa huli, namatay ang tatay niya dahil sa pagtitiwala niya sa'yo. Bigla ka namang nawala, hinahanap ka niya buong buhay niya. Hindi niya natanggal ang kanyang inner demon sa huli. Namatay siya sa secret realm na lang. Napahawak ka sa noo mo. Sumakit na ang ulo mo. Ilang babae na ba ang niloko ng dating katawang ito? Pangatlo na to, nagising ka sa katawan ng ganitong basurang tao. Kailangan mong ayusin ang gulong iniwan niya. Napansin ni Yi Qingsu ang kakaiba sa'yo. Nag-alala at nagtanong. Binigyan mo lang siya ng simpleng dahilan, pagod sa pagtayo. Nagdesisyon kang tapusin ang test ni Feng Lan at agad pumasok. Takot ka na baka may pang-apat pa pag tumagal ka pa. Isa pang na-reincarnate na naloko rin ng original na katawan. Diretsong naglakad si Feng Lan sa harap ng Wall of Thunder. Walang pagbagal man lang, mas binilisan pa niyang pumasok habang nakatingin lahat ng freshmen. Tumunog ang espada niya ng malakas. Makinang ang espada niyang Weilu. Lumakas ang hangin sa paligid niya. Hinati diretso ang Wall of Thunder. Nabasag ito sa gitna. Nabuo ang landas. Eksakto para siya makadaan. 8th class wind ability ni Feng Lan. Level 15, special admittee. Kita naman, nag-effort ka ngayong summer. Congrats, pasado ka na. Lumapit ka at magpalista. Narinig ang boses ni Jianghan at ang nararamdaman niya ay ramdam mo rin. Katulad ng nasa alaala mo. Sa oras na to, dumating nga ang batang taga-pamilya Feng. Sunod si Lin Tianming na bata. Napakli ka saglit. Tawag niya agad ay bata ka. Saka lang siya nagbago ng tawag. Kahit nagagalit siya sa'yo. Sa puso niya, may natirang emosyon para sa'yo noon. Baka ito lang ang sansa mong mapasok ang puso niya. Nag-ingay
Nag-ingay ang lahat sa level 15 ni Fenglan. May mga nag-usap-usap at kinumpara ka pa sa kanya. Sinabi nilang baka di mo siya kaya. Agad na naging hindi masaya si Ikingsu. Hinila ka papunta sa challenge. Ayaw niyang maagawan ng atensyon. Pinakalma mo siya, sabay kayong tumapat sa wall. Nagmadaling mauna si Ikingsu, ang babaeng laging kasama ng rebelde. Noong nakaraan, di naman siya nakapasa sa Daddy Academy. Dahil ba ito sa butterfly effect ng aking pagbabalik? Nagbago ang kasaysayan. Pinagmamasdan ni Jiang Han si Ikingsu. Puno ng tanong ang loob niya. Ang babaeng to, kamukha ng ice goddess na nakita ko bago ako ma-reincarnate. Hindi naman daw siya dapat andito. Narinig mo rin ang iniisip ni Fenglan. Lahat nakatingin sa kanya. Bumuga ng matinding lamig kay Ikingsu. Isang hakbang, pasok sa Wall of Thunder. Siya ang sentro ng lamig. Niyelo niya ang buong Wall of Thunder. Agad naging ice wall ang kidlat. Tumitik siya ng seryoso. Binasag ng yelo ang wall ng kidlat. Kasama pati ang kidlat, naglaho lahat. Grabe ang eksena. Mas nakakamangha kaysa kay Fenglan kanina. Nabigla ang lahat ng freshmen. Malinaw mong narinig sa lakas ng ginawa niya. Ang iniisip niya, buti nalampasan niya si Fenglan. Si Kuya Tianming nga, tutok ang mata sa kanya kanina. Di na siguro siya maaagaw sa iba. Napailing ka na lang, lahat ng intense na eksena. Selos lang pala dahilan. Masayang masaya si Jiang Han sa pinakita ni Ikingsu. Sabi niya, bata, congrats, level 15 ka, pasado ka na. Sabihin mo sa akin ang pangalan mo at level ng ability mo, para maisulat ko. Sumagot si Ikingsu ng diretso. Ikingsu, Class Ice, Ability, Talent. Nagulat si Jiang Han, at Class Ice Ability. Ikaw lang ang nag-class pa din nakapasok. Bagong freshman ng Daddy Academy. Pagkatapos ko maglista, lumapit si Ikingsu at kinalabit ka sa kabila. Masayang tinawag, Kuya Tianming, pasok ka na dali. Tapos na registration. Tara sa canteen, kain tayo. Akala ni Jiang Han at Fenglan sila lang ang nagpaikot ng panahon. At sila ang sanhi ng butterfly effect. Kaya andito si Ikingsu. Narinig mo lahat ang nasa isip nila. Sana wag muna silang gumalaw ngayon. Bigyan ka pa ng time para magplano. Pero pagkasagot mo, biglang lumabas ang killing intent kay Fenglan. Narinig mong malamig ang iniisip niya. Totoo nga sila. Napahinga ka ng malalim. Agad inawat ni Jiang Han. Saka palang nawala ang killing intent ni Fenglan. Pero galit pa rin siya. Kaya Ming, grabe ka. Laging may gulat para sa akin. Doon mo lang napagtanto. Si Fenglan nga ang girlfriend mo noon. Ngayon, nakikita kang malapit kay Ikingsu. Naiinggit na siya ng sobra. Minsan pang tinawag ka ni Ikingsu. Huminga ka ng malalim, diretsong pumasok sa Wall of Thunder. Walang ginamit na protection na skill. Nag-ingay ang isip ng mga tao sa paligid. Akala nila baliw ka. Papasok ka ng ganoon, tiyak mababalikong kang epekto. Marami nang nagbago. Pero matigas pa rin ulo ng rebeldeng to katulad dati. Nagpapasimuno lang talaga siya. Narinig mong iniisip ni Jiang Han. Wala siyang pagkagulat. Pareho pa rin tulad ng nakaraan. Aminin man o hindi. Talagang kahanga-hanga ang talento ni Tianming. Tahimik lang ang isip ni Fenglan. Parang expected na niya to. Si Ikingsu lang ang kinakabahan. Sumigaw siya, gayahin mo ang skill ko. Lumingon ka lang saglit, Kingsu. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Isang salita lang yan. Na naman, mas lalong nasaktan si Fenglan. Sumabog ang isip niya sa galit. Ang lapit ng tawag mo, Kingsu. Hindi ka na distracted. Sinimulan mong namnamin ang lakas ng thunder. Nililinis ng kidlat ang katawan mo. Nagulat ka, nagbabago ang katawan mo. Pinabayaan mo na sarili mong sumaba. Sa ilang segundo lang, kinain ng katawan mo ang lahat ng kidlat ng pader. Lahat ng kidlat, sinipsip mo papasok. Naglaho ang wall of thunder. Itinaas mo ang palad mo. Lumitaw ang kidlat na mula kay Jiang Han. Umiti ka at sumigaw sa loob ng pader. Salamat sa bigay na kidlat, Guru Jiang Han. Tinatanggap ko po muna ito. Nagkagulo ang lahat ng freshmen. Tinawag ka nilang halimaw. Mas grabe ka pa kay Fenglan at Ikingsu. Pero di ka masaya dahil dalawang boses ng put. Malinaw mong narinig, maraming nagbago. Pero matigas pa rin ulo ng rebeldeng to. Sinipsip pa rin niya ang kidlat ko. Mukhang balak pa rin niya akong patayin sa buhay na to. Ngayong beses, hindi na ako magpapakamali ulit. Tianming, pareho ka pa rin ng dati. Nakuha mo ang malakas na kidlat ni Guru Jiang Han. Maraming nagbago. Ikaw lang ang hindi nagbago. Mukhang kailangan ko nang magplano agad. Unahan na kitang patayin bago mo mapatay ang tatay ko. Pinapawisan ka ng malamig. Dalawang malalakas na muling isinilang ang sumusubaybay sa iyo. Pareho pa silang galit sa iyo. Parang naglalakad sa manipis na yelo ang buhay mo ngayon. Kailangan mo silang mapalapit agad. Parang noong nilapitan mo si Ikingsu. Isa-isa mong dapat baguhin ang isip nila para makaligtas ka sa Daddy Academy. Dali-daling lumapit si Ikingsu at humawak sa braso mo. Tila napaka-proud niya. Kuya Tianming, alam kong madali lang sa'yo ang pagsubok na to. Tahimik kang napangiti ng mapait. Kung si Jiang Han at Fenglan din sana ay katulad niya. Sarap sana, pero nakita ni Ikingsu inalutang ka. Bigla na naman siyang nagselos. Ramdam mo ang selos niya. Baka nahulog ang loob mo kay Fenglan. Pag nagtaksil ka, hindi kita patatawarin. At pati si Fenglan na akala mo anghel-anghelan. Naguguluhan ka na. Napakamot ka ng ulo sa inis. Mabilis kang nagdahilan na gutom ka para siya pakalmahin. Hinila ka agad ni Ikingsu papuntang kantina. Pero sumabog ulit sa isip mo ang boses ni Fenglan. Punong-puno ng galit. Kuya Tianming, Kuya Tianming, Kuya Tianming, di ko na mapigilan ang espada ko. Gusto ko nang umatake. Gusto mo nang makataka sa gulong ito. Palalakad ka na sana. Pero tinawag ka ni Jiang Han. Bata, magparehistro ka muna bago kumain. Hindi ka pa nakakapagpatala. Napapailing ka sa isip mo. Ikaw nga nagpasok sa akin dito. Siguradong alam mo kung sino ako. Pero nilapitan mo pa rin siya. Tumayo ka sa tabi ni Fenglan. Guro Jiang Han. Ako si Lin Tianming. Itra level na kakayahan, kamay ng Diyos. Level 15 nagising. Ah, bata pala. Ikaw din pala, katulad ni Fenglan, nagdaga level na recruit. Magaling, magaling. Pinuri ka ni Jiang Han. Pero maraming iniisip sa loob niya. Rinig mo sa isip niya ang lahat. Kung dati pa, noon ko pa siya ginawa kong alagad. Nilagyan ko na siya ng malapit na pag-aaruga. Pinag-aralan at inalagaan ko siyang mabuti. Dapat ko pa rin bang gawing estudyante siya ngayong buhay na ito? Nag-alinlangan siya, pero nagdesisyon din siya. Tiningnan kanya at seryosong nagsabi, bata, gusto kita. Sa susunod na 4 na taon dito sa Daddy Academy, sumama ka sa akin. Ituturo ko lahat ng alam ko sa'yo. Alam mo ang dahilan niya. Ginagawa kanyang estudyante para bantayan ka palagi. Kung tumanggi ka, hindi mo na siya kayang baguhin o mapawi galit niya. Kung pumayag ka, araw-araw mo siyang haharapin. Kaunting pagkakamali, pwede kang tuluyang mawala. Matagal mong pinag-isipan. Hindi ka tumakbo.
Diretso mong tiningnan ang mata niya. Tahimik mong sinabi, Guru Jayanghan, kayo po nagpasok sa akin dito sa Dadi Academy. Hindi ako taong walang utang na loob. Malaki ang utang ko sa inyo at gusto niyo pa akong gawing estudyante. Siyempre, papayag akong maging estudyante niyo. Tiningnan ka ni Jayanghan. Sa isip niya, sumagi ang lahat ng pinagdaanan yung dalawa. Sumagi rin ang matinding sakit ng pagtataksil mo noon. Punong-puno ng halo-halong damdamin ang kanyang isip. Sa buhay na ito, papatayin mo pa rin ba ako? Dahil sa puso ng kidlat, rinig mo lahat ng nasa isip niya. Magulo rin ang nararamdaman mo dahil nandito na ako ngayon. Kahit mahirap ang sitwasyon, ayusin ko pa rin ito. Natapos mo ang bagong rehistro sa ilalim ni Jayanghan. Umalis ka muna kasama si Ye Kingsu. Habang papunta sa kantina ng Dadi Academy sa Imperial City, napansin agad ni Ye Kingsu na mabigat ang mukha mo. Agad siyang lumapit at nagtanong, Kuya Tianming, mukha kang malungkot. May bumabagabag ba sa'yo? Meron nga talaga. Ang dami na narinig mong damdamin ni Jayanghan kanina. Sadyang nasaktan ka. Gusto mong hingin ang naunang may-ari ng katawan mo at bugbugin siya. Ye Kingsu, Jayanghan, Feng Lan. Alin sa kanila ang may tunay na puso na mahirap makuha. Pero ang dating may-ari ay walang pakialam. Parang walang konsensya. Naisip mo pa nga, ikaw, bilang isang naglakbay mula sa Blue Star, ay parang inutusan ng langit. Parang ayaw ng langit sa ginawa ng dating may-ari. May bigat na naramdaman mo sa balikat mo. Sa buhay na to, hindi mo dapat pahintulutan silang masaktan. Kailangang makuha ang kanilang puso. Pagalingin ang sugat sa kanilang damdamin na iniwan ng dating may-ari. Nagdesisyon ka. Mahinahon mong hinaplos ang mukha ni Ye Kingsu. Bigla kang naging kalmado. Umiti ka. Okay lang ako, Kingsu. Nagugutom lang ako, kaya hina ang katawan ko. Pag nakakain ako, babalik ang lakas ko. Talagang gutom lang to. Naman, nakita mo ba, nakangiti ako ng malaki. Mukha ba akong may iniisip? Sa wakas gumaan ang loob ni Ye Kingsu. Umiti siya at kumaripas ng ilang hakbang. Lumiko siya at kumaway sayo. Inutusan kanyang sumunod. Kitang-kita mo ang ningning sa kanya. Naramdaman mo ang saya sa puso mo. 2 buwan ang nakaraan. Bago siya muling nabuhay, sobrang nasaktan siya ng dating may-ari. Galit na galit siya sayo. Wala siyang pag-asa sa buhay. Ngayon, ikaw na ang nagpainit ng puso niya. Nagdesisyon ka ng buo ang loob. Kailangan din si Jayanghan at Feng Lan ay magiging kagaya niya. Bitawan ang nakaraan. Umiti mula sa puso. Agad kang sumunod. Pareho kayong diretso sa kantin malapit sa North Gate. Ngayon ang araw ng pagdating ng mga bagong estudyante. Karamihan sa mga luma ay hindi pa bumabalik. Kakaunti lang ang tao sa kantin. Umorder kayo ni Ye Kingsu at umupo. Masayang nag-uusap kayo. Napansin mo ang bagong estudyante na si Feng Lai sa malapit. Nag-iisa siyang nakaupo. Paminsan-minsan siya sumulyap sa inyo. Kitang-kita niya ang pagiging malapit ninyo ni Ye Kingsu. May galit sa kanyang mata. Sakto namang, may isang hindi marunong bumasa ng sitwasyon na lumapit kay Feng Lan. Sis, bagong estudyante ka ba? Mukhang bagong dating siguro. Hindi pinansin ni Feng Lan. Patuloy na kumakain. Pero makulit siya. Diretso siyang umupo sa tapat ni Feng Lan. Nagpakilala siya. Introduce ko sarili ko. Ako si Wang Jian. Second year na ako. Galing ako sa Wang family. Isa sa 4 na top awakened family sa Imperial City. Gawin mo akong boyfriend. Pagkatapos ng graduation, Wang Family Resources paniguradong walang limit ang kinabukasan mo. Tumingin si Feng Lan ng malamig. May boyfriend na ako. Pakirespeto, Senior Wang. Kinabahan ka bigla. Napansin mong gagamitin kanya bilang pansagot. Tama nga ang hinala mo. Patuloy ang pangulit ni Wang Jian. Diretsong itinuro ni Feng Lan. Siya ang boyfriend ko. Senior Wang, pwede ka nang umalis. Ayaw kong magduda ang boyfriend ko. Sinundan ng tingin ni Wang Jian ang direksyon. Napakunot noo siya. Sis, sigurado ka? Akala ko siya at yung babae sa tabi ang magkasama. Sabi ko siya yun. Yung babae, pinsan niya lang. Pagkasabi noon, nag-break si Ye Kingsu. Biglang tumayo, galit na tumingin kay Feng Lan. Feng Lan, anong sinasabi mo? Si Tianming ang boyfriend ko. Kahit gamitin mo siya, hindi pwede. Narinig mo ang iniisip ni Feng Lan. Doon mo nalaman na si Wang Jian ay pagbabago galing sa river. Wala siya sa nakaraang buhay. Pero mas problema mo ang selos ni Ye Kingsu sa tabi. Punong-puno ng takot si Ye Kingsu na baka maagaw ka. Parang ready nang magalit anytime. Kingsu kalma ka lang. Pinakalma mo siya, pero hindi siya nagpapigil. Nakita ni Wang Jian ang sitwasyon. Lalo siyang ginanahan. Umiti at sinabi kay Feng Lan, Sis Feng Lan, nag-aaway sila dahil sa'yo. Huwag ka nang kumuha ng pansagot. Subukan mo naman ako. Pinagmamasdan mo siya. Naiinis ka na. Pero dahil galit si Ye Kingsu, pinigilan mo muna sarili mo. Napansin ni Feng Lan na hindi ka gumalaw. Nawalan na rin siya ng pasensya. Malamig na sinabi, umalis, dahil may tiwala siya sa Wang family. Hindi niya pinansin ang bagong estudyante. Patuloy pa rin siyang makulit hanggang sa sumagad ang galit ni Feng Lan. Biglang humampas ang hangin sa paligid niya. Bumunot ng espada. Isang wind sword energy ang dumiretso kay Wang Jian. Nagbago ang mukha ni Wang Jian. Dali-dali niyang ginamit ang fire defense. Pero kakalabas lang ng apoy niya, napunit agad ng sword energy. Tumalsik siya palayo. Nalaman mong sobrang kumpiyansa siya sa power niya. Narelax ka na. Gumulang si Wang Jian. Na-realize niyang si Feng Lan ay anak ng Feng family. Nagbanta lang at gustong tumakas. Paglingon, nakita kanyang natatawa sa gilid. Nagulat siya at nagalit. Hoy, ikaw dyan. Lumapit ka dito. Senior, tuturuan kita ng respeto. Mas galit si Ye Kingsu kaysa sayo. Ready siyang tumayo para turuan si Wang Jian. Pinaupo mo siya ng mabilis. Hayaan mo ako, malamig ang tingin mo. Diretsong lumapit ka kay Wang Jian. Patuloy siyang nagbabanta. Sabi niya, bibigyan ka ng aral bilang bagong estudyante. Itataas na niya ang kamay para makipaglaban. Sandali lang, sinabi mo. Bakit natatakot ka? Gusto mong magmakaawa, lumuhod at mag-apologize. Patawarin kita kung gagawin mo. Napatawa ka. Ayaw ko lang matamaan ng sobra. Baka mabasag ang kantin. Baka may masaktan. Labas tayo maglaban. Agad sumang-ayon si Wang Jian. Lumabas kayo ng kantin. Maraming estudyante agad nagtipon. Sumunod si Ye Kingsu at Feng Lan. Dumami ang tao sa open area. Maraming nakakakilala sa'yo. Ikaw ay isa sa 2 level na bagong estudyante. Nag-uusap-usap lahat. Paano ka naglakas ng loob makipaglaban sa second year? Narinig ni Wang Jian ang usapan. Nagulat, ikaw din ay level. Umiti ka at balik tanong. Natakot ka ba, senior? Hindi.
Natalo lang ako kay Feng Lan dahil may magic artifact siya ng Feng family. Ikaw, walang background. Hindi ka dapat yabang-yabang sa harap ko. Lalo siyang nagalit. Umikot ang apoy sa katawan niya. Biglang nagkaroon ng fire dragon. Papalapit, sumisigaw. Galing ng skill mo, senior. May konting biro ka. Nagbago ang tono mo agad. Pero akin na siya ngayon. Pagkatapos mong magsalita, lumabas din ang apoy sa'yo. Mas malakas na fire dragon ang ginawa mo. Ang is talent mo, hand of God. Kayang mag-copy ng skills ng kalaban. Lalo pang pinapabagsik ang original skill. Mas malakas kaysa original. Nagbanggaan ang dalawang fire dragon. Yung kopyang dragon mo, nagpunit agad ng original. Diretso kay Wang Jian. Nagtakbo si Wang Jian. Hindi siya nakaalis. Tinamaan ng fire dragon. Sumigaw siya, tama na, please. Suko na ako, talo na ako. Pagtapos mo, nasunog ang damit ni Wang Jian. Wala na ring buhok. Nakaupo siyang hubad. Kalbo na siya ngayon. Ang mga estudyante sa paligid ay sabay-sabay na tumawa. Lalo pang nanglait ang mga babae. Si Wang Jian ay sobrang nahiya at nagalit. Tinakpan niya ang mahahalagang parte at gustong tumakbo. Hindi pa nakalimutang magbanta kay Lin Tianming. Hintayin mo ako. Hindi ka palalampasin ng pamilya Wang. Nanlamig ang tingin mo. Ginamit mo agad ang espiritual na spark at tinamaan ang kaluluwa niya. Si Wang Jian ay biglang nawala sa wisyo. Tumama ang mukha niya sa sahig. Mukha siyang nadapa ng todo. May dugo sa ulo niya. Umakyat at gumapang siya palayo. Bumalik ka sa tabi ni Ekingsu. Agad niyang hinawakan ang braso mo. Puno siya ng paghanga kay Tianming kuya. Ang galing mo. Nakakagaan ng loob. Kahit si Feng Lan sa tabi ay nagbuka ng bibig. Mahinang tawag, Tianming. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Nagulat ka at si Ekingsu. Nakakunot ang kanyang kilay. Tinitigan si Feng Lan. Dapat mas formal ang tawag mo sa kanya. Hindi mo siya masyadong kilala. Hindi umurong si Feng Lan. Mahinang sabi, sino nagsabing hindi kami close? Ako ang nobya niya. Ako ang tunay niyang nobya. Kung ano-anong sinasabi mo, huwag mo akong subukan. Galit na galit si Ekingsu. Nanginginig sa inis. Handang makipagtalo kay Feng Lan. Tinitingnan mo ang eksena, parang war zone. Sumakit ang ulo mo. Agad mong hinila sina Ekingsu at Feng Lan. Tama na muna ngayon. Ihahatid ko muna si Kingsu sa dorm. Nang matapos magsalita, hindi mo na hinintay ang reaksyon ni Ekingsu. Hinila mo siya at mabilis na umalis doon. Sa daan ay galit pa rin tinanong ni Ekingsu. Bakit ka nagsabi kay Feng Lan ng ganyan? Agad mong ipinaliwanag. Paulit-ulit kang nangakong siya lang ang girlfriend mo. Sa wakas na palambing mo rin. Habang naglalakad, tawanan at kwentuhan kayo hanggang sa dorm niya. Rose Courtyard, ito na yun. Tianming kuya. Tiningnan ni Ekingsu ang info ng dorm. Huminto siya. Dapat nasa dorm manager ang pinadala kong bagahe earlier, di ba? Kukunin ko at iakyat din agad. Sa ika-4 na pala pag ako nakatira. Halika, tutulungan kitang buhatin. Sabay kayo pumunta sa dorm supervisor room. Nakita ka ng dorm supervisor na ate. Biglang sumimangot ang mukha niya. Dorm ng mga babae to. Bawal ang lalaki sa loob. Agad nakiusap si Ekingsu. Ate, enrollment ngayon ng freshman. Mabigat po talaga ang bagahe ko. Siya po ang boyfriend ko. Tutulungan lang niya akong iakyat, tapos alis na siya. Pakiusap po ate, pagbigyan niyo na kami. Sinipat ka ng ate. Mukha kang disente at magalang. Sa wakas ay pumayag na rin siya. Pagkababa ng gamit, dapat baba ka agad. Salamat po ate. Sabay kayong nagpasalamat. Nahanap niyo agad ang maleta ni Ekingsu. Buhat-buhat mo ang mabigat niyang maleta paakyat ng ika-4 na palapag. Agad niyong nahanap ang kwarto niya. Ito na yun. Aabutin ko na sana ang susi. Bakit bukas na ang pinto? Naguluhan si Ekingsu. Sabi mo, baka may naunang dumating. Kingsu, bukas naman ang pinto. Diretso na tayo sa loob. Sige, Tianming kuya. Tara na. Baka sakaling makilala ko agad ang magiging roommate ko ng 4 na taon. Ipapakilala kitang dalawa mamaya. Tumango si Ekingsu. Dahan-dahan nilang itinulak ang medyo bukas na pinto. Pumasok sila sa dorm ng Imperial Earth Academy. Dalawa lang bawat kwarto. Pagpasok nyo pa lang, nakita nyo agad na isang kama ay maayos ng may bedsheet at kumot. Kayong dalawa lang ni Ekingsu ang nasa kwarto. Wala ang naunang nag-ayos ng kama. Kinunot ni Ekingsu ang noo habang tinitingnan ang malinis na kama. Maayos na ang kama. Nasaan na siya? Sabi mo, siguro may lakad siya at umalis muna. Ayos din, at least, hindi siya nagulat makita akong lalaki sa loob. Hanggat andito pa, tutulungan na kitang ayusin ang kama mo. Sige, Tianming kuya. Salamat sa'yo. Naantik si Ekingsu. Umiti ka habang tinulungan siyang bilisan ang pag-aayos ng kama. Yun, tapos na rin. Tianming kuya. Salamat, walang anuman. Magkasama tayong lumaki. Magkaibigan sa pagkabata at magkasintahan na rin ngayon. Walang anuman Euros yon, tulong lang. Wala na ha? Aalis na ako. Tapos na. Tianming kuya, bumalik ka na sa dorm mo para magpahinga. Kapag na-miss mo ako, tawagan mo lang ako o puntahan mo ako sa baba. Habang palabas ka ng pinto, may marahang tunog ng mga yabag sa may pintuan. Akala mo at ni Ekingsu na bumalik ang roommate. Pero sa oras na nakita ninyong mabuti kung sino ang dumating, napamulaga ka agad, Feng Lan at Ekingsu. Sabay ninyong tinawag ang pangalan ng isa't isa. Siya ang mismong Feng Lan na naging mortal na kaaway ni Ekingsu. Dahil sa iyo, matapos ang kaunting pagkabigla, agad sumimangot si Ekingsu. Dorm code 2. Bakit ka nandito? Matapang na sinagot ni Feng Lan. Dapat ako ang magtanong yan. Mas nauna pa akong dumating kaysa sa iyo. Kanina lang ako lumabas. Agad na intindihan ni Ekingsu. Feng Lan ang bagong roommate niya sa susunod na 4 na taon. Iniisip niyang kasama ang taong takaw sa boyfriend niya. Sa iisang kwarto. Talagang ayaw niya. Di ko inakalang ikaw ang roommate ko. Ako rin hindi naisip. Nagkalma agad si Feng Lan. Relax na umupo sa sariling kama. Ikaw na sana ay aalis na. Napansin ang dalawang to sa unang araw ng pasukan. Namuntik ng mag-away. Naging roommate pa. Di mapigilang hawakan ang ulo mo. Yan ang sinasabing magkabanggaan ang mga mortal na magkaaway. Bago ka umalis, kailangan mong pigilan ang dalawang pasabog na yan. Bingsu Feng Lan. Pag alis ko, hindi naman kayo mag-away, di ba? Sinulyapan ni Ekingsu si Feng Lan. Nagpakutoo. Depende kung may magmamasahe ulit na. Siya daw ang boyfriend ng isa. Kalma lang si Feng Lan. Talagang mapanghamong ang bawat salita. Si Tianming ay boyfriend ko mula pa noon. Narinig mo agad ang iniisip niya. Boyfriend pa rin at gusto niya ring patayin
sabihin, kahit magbago ang buhay, di magbabago ang status niya. Alam mo ang lahat. Pareho ang sitwasyon niya ngayon. Sa Ikingsu 2 buwan ang nakaraan. Lalo pang napasama ang mukha ni Ikingsu isa narinig. Galit na tinawag ang pangalan niya. Agad si Fenglan. Bumalot ang lamig sa buong dorm. Nabigla ka, napakilabot ka. Di rin nagpapatalo si Fenglan. Naglabas ng malakas na hangin sa paligid. Nagkainitan. Mukhang magbabakbakan na silang dalawa. Dali-dali kang pumigil at ipinalapag sila sa kama. Tama na, tahimik na lang. Roommate kayo sa 4 na taon. Huwag mag-away dahil lang dito. Pinigil mo sila. Napilitang tanggalin ng dalawa ang powers nila. Si Fenglan unang nag-relax. Huwag mag-alala, hindi siya mag-umpisa. Hindi ako magpapasimula ng gulo. Ayaw din ni Ikingsu na isipin mo na boyfriend niya ay unreasonable. Kuya Tianming, sige, pwede kang umalis. Hindi ko siya kakaaway. Pero kahit sinabi niyang ganun, alam mo, malabo kung magkaayos sila. Pero bilang lalaki, di mo pwedeng bantayan ang dorm ng babae. Pinapaalalahanan na lang sila na magkaayos dapat. Lumabas ka ng dorm building ng babae. Sunod mong sinundan ang school info. Nagtanong ilang beses ng direksyon. Natagpuan mo agad ang sariling dorm, Zizuyuan. Sa nurse station, kinuha mo ang luggage. Diretso kang umakyat sa second floor para hanapin ang dorm. Sa pintuan, books ang pintuan. Malamang nauna ang roommate. Pumasok ka na may dalang maleta. Ang isang payat at matangkad na lalaki tumayo agad mula sa kama. Uy, may pumasok. Ikaw siguro ang roommate ko sa loob ng 4 na taon. Hello, kaibigan. Si Aeon Fei ang pangalan ko. Nice to meet you. First impression mo sa kanya. Payat na parang bamboo stick. Ako si Lin Tianming. Sa susunod na 4 years, tulungan mo ako, Yeon Fei. Nakita ang mukha mo. Narinig ang pangalan mo. Biglang na-excite. Ay naku, kilala kita. Sa gate ng North Gate, hindi ka nagdepensa. Tumawid ka sa lightning wall. Inabsorb mo pa ang lightning power ni Teacher Jiang Han. Di ko akalaing ikaw pala ang roommate kong monster. Habang nag-aayos ka ng bed, sumagot ka ng casual. Wala yun. Tawagin na lang kitang Yeon Fei. Tawagin mo akong Tianming. Sige, okay yan. Roommate ng isang is the level na talento. Panalo, the level fire ability ako. Yisa the way Tianming. Ano talaga ang God's hand mo? At nung kakapasok mo pa lang, binugbog mo agad si Wang Jian ng 2 di year level 25. Grabe ka. Cool na sagot mo. Kinopya ko lang ang skills ng iba. Small tricks lang. Di makakatapat sa powers niyo ng elementals. Sobrang humble mo naman. Kung trick lang yan, paano naging isaga level? Nakakabugbog ka ng isa 0 levels, pati 2 di year students, Yeon Fei. Inisa-isa ang achievements mo today. Napatawa ka. Nakakaaliw pala ang roommate mo. Samantala, si Wang Jian na binugbog mo, nagsusumbong sa pinsan niyang babae. Yung ulo niyang napaso ng fire dragon. Litaw na litaw sa dorm. Ganito ang nangyari. Pinsan, tulungan niyo naman ako. Yung pinsan niyang babae, si Wang Yanran, 4th year sa Capital Earth Academy. President ng Student Council ngayon. Naasar, sinulyapan si Wang Jian. Bagong estudyante ang bumugbog sa iyo. Baka ikaw ang unang ng asar, tapos ikaw ang binugbog. Huwag akong istorbohin sa ganyan. Mabilis na lumapit si Wang Jian. Pinsan, Wang family tayo. Sa harap ng maraming tao, ginawang kalbo ang ulo ko. Binasag pa ang damit ko. Pinatakbo ako pabalik ng dorm na walang saplot. Sobrang nakakahiya. Tulungan niyo naman ako. Mapanumbalik din ang reputasyon ng Wang family ngayon. Nabugnot si Wang Yanran sa ingay. Nagkaway-kaway. Okay, ano pangalan ng bagong estudyante? Nagliwanag ang mata ni Wang Jian. Si Lin Tianming. Nang marinig ang pangalan, napakunot noo si Wang Yanran. Parang may naalala siya. Si Lin Tianming, boyfriend ni Fenglan ng Feng family. Tama, pinsan. Kilala mo siya. Nandoon si Fenglan noon. Sinabi niya na boyfriend niya iyon. Naging seryoso ang mukha ni Wang Yanran. May picture ba siya? Pakita mo sa akin. Nahiya si Wang Jian. Wala akong picture. Pero meron online. Video ng pambubugbog niya sa akin. Million na ang nag-view. Tinapunan siya ng masamang tingin ni Wang Yanran. Lahat ng kahihiyan buo-buo yan. Pakita mo ang video sa akin. Mabilis kinuhang cellphone ni Wang Jian. Binuksan ang video. Tinitigan ni Wang Yanran ang nasa screen. Nagulat siya. Siya, ang boyfriend niyang matipuno. Si Lin Tianming. Last lifetime sa Flame Fire Secret Realm. Habang nag-absorb siya ng Yellow Rock Crystal Power. Sinamantala at nakuha pa ang kalahating kristal. Si Wang Yanran ay nag-reborn 2 buwan ang nakaraan. Noong nakaraan, kahit kalahati lang ang kristal ang nakuha niya. Nakamit ang divine status. Naging Yellow Rock Goddess. Pero kulang ang power. At dahil din sa mental scar ni Lin Tianming. Namatay siya sa digmaan ng mga Diyos. Nabuhay siyang muli. Gusto lang niyang magtuon sa pag-ensayo. Lampasan ang limitasyon ng dati niyang buhay. Di niya inakala na sa ganitong paraan, natagpuan niya ang kaaway na hinanap buong buhay niya. Biglang sumiklab ang apoy ng phoenix sa paligid niya. Nataranta si Wang Jian at nahulog ang cellphone sa sahig. Ate, anong nangyari sa'yo? Huwag ka biglang maglabas ng ganyang lakas na apoy. Di siya pinansin ni Wang Yanran. Iisa lang nasa isip niya, patayin si Lin Tianming. Kailangan ko lang siyang patayin para tuluyang mawala ang demonyo sa puso. Para sa buhay na ito, hindi na maulit ang trahedya. Sinulyapan niya si Wang Jian sa sahig. Walang pasensya, itinaboy niya. Sige na. Alam ko na. Pag may oras, makikilala ko yang si Lin Tianming para sa'yo. Biglang natuwa si Wang Jian. Sunod-sunod ang pasasalamat niya. Dumating ang gabi. Kakagaling niyo lang ni Chu Yeon Fei sa kantina. Hininto ka ng isang sexing ate sa daan. Tinulak ka ni Chu Yeon Fei sa braso. Tianming, kilala mo ba si ate? Umiling ka. Hindi, pero tutok ang tingin ng ate sa'yo. Biglang nagsalita, Lin Tianming. Sumama ka muna sa akin. May sasabihin akong espesyal para lang sa'yo. Nagpakita agad ng inggit si Chu Yeon Fei. Ayos, Tianming, sigurado ako magpapahayag ng nararamdaman si ate. Ayokong maging third wheel. Mauna na akong umuwi sa dorm. Pagkasabi niya, agad siyang tumakbo. Naiwan kang nakatayo mag-isa. Tinititigan mo ang ate na porsigidong isama ka. Nag-aalangan ka sa isip mo. Pero tumango ka. Sige po, ate. Umiti si ate Yanran. Sumama ka na. Junior, sa oras na iyon, bigla mong narinig ang iniisip niya. Bastos, noong nakaraang buhay. Tinernohan mo ko, ngayon pagdudusahan mo. Dadaling kita sa maliit na gubat. Tapos papatayin kita agad. Tunog ito ng kanyang isip kasunod nito. Agad tumunog ang system prompt mo. Automatic na nakabind ang system sa host. Ang target ay goddess ng Huangyan, Wang Yanran, sa paligid. Perfect mong maririnig ang iniisip niya. Wang Yanran, babae ng pamilya Wang, isa sa 4 na top Awakener family sa Imperial City. Level firepower reincarnator. Noong nakaraang buhay, pinagsamantalahan siya ni Lin Tianming sa Flaming Secret Realm. Kinuha pa ang kalahati ng Huangyan Crystal. Sa huli, namatay siya dahil sa demonyo sa puso at kawalan ng lakas. Ngayon, nakilala ka na niya. Ipaghihiganti ka niya, papatayin ka niya. Pagkabasa sa system
system prompt. Muntik ka nang mapamura. Ikaw ang pumatay noon. Ilang tao pa kaya ang nadamay noong una? Kahit sa daan, may gusto nang pumatay sa'yo. Bigla mong hinawakan tiyan mo. Nakasimangot ka. Nagkunwaring hirap na hirap. Napakunot noo si Wang Yanran. Junior, anong nangyari sa'yo? Anong problema ng batang to? Ate, ang sakit. Hawak mo pa rin tiyan mo. Hingal ka ng hingal. Ate, biglang sumakit tiyan ko. Siguro may nakain akong masama sa kantina. Duda si Wang Yanran. Mahigpit ang food control sa Imperial University. Simula nang may tayo, di pa nagka-food safety issue. Mukhang di ka talaga nabilaukan sa pagkain. Kinabahan ka bigla. Ang hirap palang lokohin ni Wang Yanran. Siguro hindi lang ako sanay sa klima. Totoo, ate, ang sakit ng tiyan ko. Sa kantina, may pagkain mula sa iba-ibang lugar. Kahit di ka sanay, may pagkain ka pa ring pambayan. Bakit bigla kang nasiraan ng tiyan? Agad kang nag-invento ng dahilan. Ate, first time ko sa Imperial City kaya tinikman ko agad ang local food. Wala akong kinuha na pagkain mula sa bayan namin. Ayun, sumakit agad tiyan ko. Tama naman ang paliwanag mo. Ako din, pag nasa ibang lugar, local food agad una ko. Nakalimutan ko tuloy ang problema sa klima. Sensitive lang pala ako. Pero ngayon, nasira planong pagpatay ko. Sayang, hindi ko matutuloy ngayon. Bahala na, sa susunod na lang. Kumpirmahin muna ang tao. Susunod, papatayin ko siya. Nang marinig mo ito, napawi ang kaba mo. Buti na lang, acting na may sakit. Kung hindi, patay ako ngayon sa maliit na gubat. Maliit na kuya, masakit ba ang tiyan mo? Gusto mo ba akong samahan kita sa klinika? Hindi na, hindi na. Baka sumama lang ang pakiramdam ko sa lugar. Babalik na lang ako sa dorm at magbihisi. Ate, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Maliit na kuya, ako si Wang Yanran. Pwede mo akong tawagin na Ate Yanran. Gusto talaga kita. Gustong gusto kitang sunugin agad. Sa labas, parang napakainit niya. Pero sa loob, galit na galit. Ang galit na ito, di magpapatalo kay King Sui noong dati. Ayos, noted. Tandaan ko na. Talagang masakit ang tiyan ko. Ate Yanran, babalik muna ako sa kwarto. Kita na lang tayo next time. Kakalabas lang ng bibig mo. Hindi ka na lumingon. Diretso takbo papunta sa dormitoryo. Habang pinapanood kang tumatakbo palayo, biglang nawala ang ngiti sa mukha ni Wang Yanran. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Lin Tianming, sa susunod na makita kita, ikaw na ang susunod. Mabilis kang bumalik sa dorm. Diretsong bumagsak sa kama na parang nanghina. Huminga ka ng malalim. Lumapit agad si Chu Yunfei na parang chismoso. Tianming, anong balita? Si ate ba nag-confess sa'yo? Masama mong tiningnan siya. Confess, kalokohan mo yan. Muntik na akong mapahamak dahil sa iyo. Mukha talagang inosente si Chu Yunfei. Wala talaga siyang alam kung saan siya nagkamali. Ika-4, nakatanggap ka ng message mula kay Guru Jianghan. Pinapatawag ka niya sa training area ng kidlat. Sumunod ka sa address at nakarating doon. Tiningnan mo ang paligid. Wala nang iba, kahit classmate mo. Si Jianghan lang ang naroon. Biglang nag-warning ang utak mo. May masamang kutob ka. Baka ganito rin ito kagabi kay Wang Yanran. Trap ba ito para patayin ka? Anak, nandito ka na. Halika, tuturuan kita sa unang aralin. Sobrang bait ng ngiti sa mukha ni Jianghan. Pero alam mo sa sarili mo, isa rin siyang muling nabuhay para maghiganti sa'yo. Agad mong naisip tumakas. Pag umalis ka sa klase, cutting yun. Top student ka, youth level ka pa. Bawal gumawa ng ganoon. Kakasabi lang, biglang lumitaw ang latigo ng kidlat. Agad kang tinali sa baywang. Hinila ka sa harap niya. Bakit parang takot ka sa akin, anak? Alam kaya niya ang sikreto ko? Narinig mo iniisip niya. Agad kang nagpaliwanag. Sir Jianghan, ako lang ang student dito. Medyo naiilang ako. Sa totoo lang, dapat may ibang estudyante dito, di ba? Umiti si Jianghan. Mahirap maging estudyante ko. Ikaw ang una. Hindi pa ako nagtutok sa isang student noon. Kadalasan plano lang ako ng special training. Minsan lang magturo ng direkta. Napaisip ka, ibig mong sabihin, ako ang una mong estudyante. Tama, ikaw ang kauna-unahan kong estudyante after all these years. Kasabay nito, narinig mo rin ang malungkot niyang isipan. Di ko inakalang ang estudyanteng binuo ko. Ako pa ang nilabanan. Tianming, traitor kang estudyante ka. Alam mo ba gaano ako nasaktan dahil sa ginawa mo? Kagabi ka lang nakatakas kay Wang Yanran. Ngayon, si Jianghan naman ang kinasalubong mo. Pakiramdam mo, matindi ang pressure. Kailangan maingat ka sa every move. Kung hindi, baka mamatay ka agad dito. Diyos ko, ako lang talaga student dito. Sige na, Sir Jianghan. Anong lesson natin ngayon? Umiti si Jianghan. Nag-snap siya ng daliri. Biglang umalingaw ang malakas na sigaw sa area. Lumilitaw ang higanting beer. Mas malaki pa kay Jianghan. Lumapit ito sa tabi niya. May dumadaloy na kidlat. Puno ng kidlat ang katawan nito. Ito ang level 15 Thunder Furious Beer. Tianming, ito ang una mong lesson ngayon. Sa totoong labanan, gamitin mo ng maayos ang God Hand mo para talunin siya. Malakas ang beer na ito. Kahit kopyahin mo skills niya, di mo pa rin kaya sumalad. Pag natamaan ka ng isang skill niya, sa defense mong yan, ilang tama lang, talo ka na. Special na lesson ito para sa'yo. Huwag mo akong biguin. Yes, the way, habang lumalaban ka, pwede lang mag-replicate ng skills mula sa beer. Bawal kopyahin skills ko. Bawal mandaya. Narinig mo agad iniisip niya. Noong isang buhay, level siyam lang si Tianming nang pumasok. Beer ko nun, level siyam Thunder Furious Beer din. Ngayon, level 15 siya agad. May extra skill na yung beer. Di ko alam kung kaya niya. Agad mong naintindihan. Itong level 15 Thunder Furious Beer. Mas malakas ito kaysa sa dati. Ang extra skill niya, yun ang killer move niya. Biglang nawala si Jianghan. Lumayo siya agad. Simulan na ang laban. Huwag mo akong biguin. Pagkasabi ni Jianghan, sumugod ang beer, nilalatigo ng kidlat ang malalaking kuko. Malakas ang hampas papunta sa'yo. Thunder Fury Claw. Agad ka ring umiwas. Umatras ka ng konti. Sabay ginamit mo ang God Hand copy. Sandali lang. Nakuha mo agad ang 4 na skills ng beer. Ang attacking skill na Thunder Fury Claw. Thunder Stomp. Thunderous Rage para sa speed up. At Thunder Furious Armor para sa defense. Ang God Hand mo, may sikreto ito na hindi mo sinasabi. Hanggang 3 skills lang pwede mong kopyahin. Pag nagamit na, mag-cooldown na. Wala ka ng pag-aalinlangan. Hindi mo na kinopya ang defensive armor. 3 tira lang at buffs ang kinuha mo. Next moment, ginamit mo agad ang Thunderous Rage. Sumabog ang kidlat sa paligid mo. Umangat ng todo ang atake at bilis mo. Habang padating ang Thunder Fury Claw ng beer, hindi ka na umiwas. Sumalubong ka rin ng sarili mong Thunder Fury Claw. Napaaray ang beer. Malakas ang sigaw niya. Ginamit niya agad ang Thunderous Rage. Sabay gamit ng armor na hindi mo kinopya. Binalutan siya ng makapal na electric armor. Taas lahat ng stats niya. Sumugod ka palalo. Tinira mo ang Thunder Stomp sa beer. Pero
Sinasangga ng Thunder Furious armor niya. Habang tulala ka saglit, ang mukhang mabigat na beer. Nasa harap mo na biglang binagsak ang kuko. At tinira ang Thunderstomp sa lupa. Ganon kahapit ang Thunderstomp sa harap mo. Sa katawan mong mahina kesa sa beer. Talagang disadvantage ka. Kaya si Jiang Han, sure natalo ka na. Pero biglang, may sumulpot na pader ng kidlat sa gitna nyo. Ang pumagit ng kidlat, nawasak lahat ng atake ng beer. Halos tinusta siya at na-injure ng malala. Nawala na rin agad ang electric wall. Pagkatapos ng perfect block, nawala na. Napakinggan mo ang iniisip ni Jiang Han. Expected niyang gagamitin mo ito. Pero alam din niyang hindi sapat yun para tapusin ang beer. Maliban na lang kung mag-level up ka ng 16 na ngayon. Itinaas ang limit ng pagkokopya ng kamay ng Diyos sa apat. Doon lang may pag-asa manalo. Nagulat ka talaga. Ang limitasyon ng kopya ng kamay ng Diyos. Hindi mo man lang nasabi kahit sa girlfriend mong si King Snow. Usod na lihim ito. Paano nalaman ni Jiang Han? Baka sinabi ng original na ikaw sa kanya nung nakaraang buhay. Pero yung taong puno ng kasamaan na yun, imposibleng kusang isiwalat ang pinakamahinang bahagi niya. Nang maintindihan mo na, ang sugatang galit na kidlat na oso. Dahil sa tibay ng awakened beast, isang lakas ng stampede ang nagpalipad sa iyo palayo. Nabigo ka agad. Palagay mo, mukhang inaasahan ni Jiang Han talaga ang nangyayari. Alam niyang hindi mo mababasag ang level 16 na ngayon. Parang gusto kang patahin gamit ang oso. Pero sa susunod na segundo, narinig mo uli ang kanyang iniisip. Malapit na sa hangganan ang batang ito. Level 15 tapos ganito katagal sa oso galing. Lumagpas na siya sa inaasahan. Hanggang dito lang ang test. Pag di na niya kaya, saka ako papasok. Dapat galit na galit ako sa kanya dahil sa pagtataksil niyang pumatay sa akin noong nakaraang buhay. Pero bakit gusto ko pa rin siyang tulungan na mas lumakas? Ginagabayan ko pa siya para mas tumibay kaysa dati. Doon mo lang talaga naintindihan na ang delikadong unang leksyon na ito ay ginawa niya para ilabas ang potensyal mo. Mas malalim ang galit niya sa iyo kaysa inaakala mo. Kung gusto niyang makita na mas malakas ka kaysa dati, di ko siya bibigyan. Panata ka, pagpapakita ng gawa para kay Sir Jiang Han. Para matanggal na ang galit niya. Tamang-tama, sa pagdating ng matinding atake ng oso. Bago pa makagalaw si Jiang Han, gumamit ka agad ng Soul Attack. Ang skill na Soul Spark na ito, hindi ininda ang depensa ng galit na kidlat na oso. Diretsong tumago sa kaluluwa at katawan niya. Napahinto ang katawan ng higanting hayop. Natawa na lang siya, bumagsak ng diretso sa lupa. Tuluyang nawala ng malay. Si Jiang Han, handang tumulong sana, napahinto. Nagulat din siya. Bakit may kakayahan siya sa kaluluwa? Hindi ko pa siya nakitang gumamit nito noon. Mali ang limit ng kamay ng Diyos niya. Ako pa mismo ang sumubok noon. Siguradong hindi ito kopya lang. Malaki ang epekto ng reverse sa timeline. Nakuha niya ang swerte na di niya nakuha noon. Mabilis niyang naisip ang makatwirang paliwanag. At saka siya nagtanong, magaling, mabuting bata, level 15 ka pa lang, tinalo mo na ang galit na kidlat na oso. Nararamdaman ko kanina ang alon ng soul power. Soul attack ang ginamit mo, tama ba? Rinig mong mabuti. Tumango ka agad. Tama po, Teacher Jiang Han. Gumamit po ako ng soul attack sa kanya. Itong skill na direct ang tama sa kaluluwa. Hindi ito galing sa pagkopya, di ba? Patingin nga ako. Gusto mo rin namang magpakita ng sinseridad. Para tanungin ang sikreto ng kamay ng Diyos. Walang tinatago. Hindi ito kopya lang. Ang tawag dito ay Soul Spark. Hindi apektado ng limitasyon ng kamay ng Diyos. Guro ko po kayo. Kung gusto niyo makita, kahit kailan pwede. Pagkasabi mo, inikot mo ang palad mo. Lumutang ang isang maliit na apoy na gawa sa Soul Power. Biglang sumunod, narinig mo na naman ang laman ng isip niya. Tamisan mo pa rin ang salita mo gaya ng dati. Ang galing mo talagang magpasaya ng babae. Dati pa, ginaganyan mo ako para mabighani. Pinarelax mo ang loob ko. Nang dahil sa galit para sa Thunder Heart ko, ako, ginantihan ng sariling estudyante. Nakilabot ka agad. Gusto mo lang sana gumanda ang relasyon niyo. Mas naalala pa niya ang sakit ng nakaraang buhay. Itong original, talagang dinamay ka pa. Alam mong, hindi sapat ang matatamis na salita. Kailangan konkretong aksyon para tuluyang magtiwala si Jiang Han na minsang nabetray. Talagang magtiwala siya sa'yo. Tinitigan ni Jiang Han ang espiritual na spark sa palad mo ng ilang sandali. Biglang nagsalita siya, magaling. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na matatalo mo ang beer ngayon. Gusto lang kitang pasubukan ng kaunti para mas magpursige ka sa training. Ngayon, lampas ka sa inaasahan ko. Ituturo ko na agad sa iyo yung mga dapat ko pang ituro pagkalipas ng ilang araw. Pagdating sa paghubog sa iyo, parang nakalimutan niya pansamantala ang mga alitan ng nakaraan. Muling nagbago siya bilang mabuting guro na todo ang pagtuturo sa paborito niyang estudyante. Habang tinitignan mo siya, lalo kang napalakas ang loob mo. Hindi mo dapat sayangin ang malasakit na to kagaya ng orihinal na may-ari. Sumunod ka sa kanya papunta sa natutulugang Thunder Berserk beer. Natanong mo nang di napigilan, Maestro Jiang Han. Ano ang gagawin natin? Hindi siya sumagot agad. Bumalik siya ng tanong sa iyo. Alam mo ba, bakit mo nagawang ma-absorb ang thunder power ko noon? At natutunan ang skill na hindi naman talaga para sa iyo. Biro mong sagot, hindi ba dahil sobrang talino ko? Nakahuli ako ng pagkakataon na binigay ninyo sa mga bagong estudyante. Haha, ang batang to, tiwala pa rin sa sarili gaya ng dati. Napatawa mo siya, napamura pa siya na totoo, ang tanga mo talaga. Akala mo ba lahat pwedeng matutong mag-skill sa ibang uri ng ability? Hindi ba talaga? Syempre, hindi. Hindi mo pa naiintindihan ang divine hand mo. Ngayon, ituturo ko sa iyo. Ang divine hand mo ay hindi lang para mag-copy ng skills. May isa pa itong napakabihirang kakayahan sa pagunlad. Pag-agaw na mangha ka agad. Ipinaliwanag pa niya ang skills na naagaw mo. Kahit hindi bagay sa ability mo, magagamit mo sila ng malaya. Lalakas sila habang tumataas level mo. Iba ito sa pagkopya. Ang mga inagaw mong skills ay otomatikong aangkop sa level mo. Basta lumalakas ka, walang limit ang pag-unlad ng skills. Ngayon mo lang nalaman, ang divine hand mo pala, may tinatago pang mas astig na kakayahan. Kung hindi dahil kay Jiang Han, ewan ko kung kailan ko pa malalaman. Agad mong tinanong si Maestro Jiang Han, paano mo alam ang divine hand ko? Nang ganun kadetalye, narinig mo ang iniisip niya. Kung hindi rin lang ako nabuhay ulit. Sa panahong to, imposibleng alam ko ang mga
mga to. Noon, halos lagi akong kasama niya. Ako ang tumulong unti-unting mag-develop ng divine hand niya. Pati kakayahan sa pag-agaw ako rin ang nakadiskubre. Pero sabi lang niya, guro ako sa Daddy Imperial Academy. Natural lang makita ko agad sa mga detalye ng paggamit mo ng skill mo. Di mo siya kinontra. Sinang-ayunan mo na lang at nilambing ng kaunti. Agad siyang nagpasya, ngayong alam mo na ang kakayahang pag-agaw. Simulan na natin. Sa Thunder Berserk Beer na ito, kumuha ka ng dalawa na magagamit mo ng permanente, na unlimited ang pag-unlad. Napaisip ka sandali, dalawa lang ba talaga ang pwedeng kunin? Hindi na pwedeng apat lahat agawin? Pagkasabi mo niyan, narinig mo agad ang iniisip niya. Biglang lumamig ang tono niya. Ganito ka pa rin, sakim gaya ng dati. Dahil sa kasakiman mo noon, naisipan mong kahit ako, kaya mong patayin. Nanikip bigla ang dibdib mo. Natakot kang umatake siya dala ng galit. Buti na lang, sandali lang ang galit niya. Tinapunan kanya ng matalim na tingin. Huwag kang sakim, bata. Base sa obserbasyon ko, level 15 ka. 4 skills ang limit mo sa pag-agaw. Meron ka na ng thunder power ko, at yung espiritual na spark. Maximum pa ng 2 pa ang pwedeng agawin. Nakabahan ka bigla, bukod doon sa 2 alam niya. May isa ka pang hindi niya alam. Ang spiritual conversion nakuha mo rin sa Secret Realm. Ibig sabihin, isa na lang talaga ang pwede mong agawin na skill. Napansin ni Giant Han ang pagdadalawang isip mo. Binigay agad bagong plano. May espiritual na spark ka na. May copy ability ka pa. Hindi ka kulang sa attack skills. Suggestion ko, kunin mo ang Thunder Fury at Thunder Armor. Isa para mas mabilis umatake. Isa naman para dagdag depensa. Mabubuo na talaga ang fighting power mo. Ang galing ng payo niya, very professional. Pero kailangan mo lang mamili ng isa. Pag-isipan mong mabuti, agad mong sinubukan mag-agaw ng skill. Unang pinili mo ang Thunder Armor. Pagkuha mo ng skill, agad mo itong ginamit. Biglang lumitaw sa katawan mo ang armor ng kidlat. Ramdam mo agad, kahit matamaan ka ng Thunder Beer full force, hindi ka man lang magasgasan. Di mo napigilang umiti. Wala na, hindi na ako softy. Tanga ka, biro ni Giant Han habang tinitignan ka. Sinabi pa niya, ang inagaw mong skills. Sumasabay din sa level mo ang lakas nila. Mas malakas ka kay sabi na ito. Kahit pareho kayo ng level, mas matindi ang Thunder Armor mo. Kaysa sa kanya, lalakas pa yan habang lumalakas ka. Yan ang tinatawag na evolving skills. Iba sa fixed skills. Lubos kang nagpapasalamat. Agad kang yumuko bilang student. Salamat po, Maestro Giant Han. Ano pang inaantay mo? Agawin mo na din ang Thunder Fury. Nagdadalawang isip ka na tuloy. Alam mong maxed out ka na sa agaw. Pero dahil sa sincerity niya, sinubukan mo pa rin mag-agaw ng skill. Handa ka na sanang mabigo. Pero nagulat ka, pumasok pa rin. Thunder Fury, nadagdag sa skill list mo. Napatingin ka sa ere. Sinubukan mong mag-agaw ulit ng Thunder Sword Array. Nag-work pa rin. Naglalaro ba ng memorya si Giant Han? Walang limit pala ang agaw mo. Ayaw mong maniwala. Sinubukan mong agawin ang huling skill, Thunder Furious Claw. Nag-agaw ka ulit, ngunit bigo ka na. Tuluyan ka ng nalito. Ano bang nangyayari dito? Nakikita lahat ni Giant Han ang 3 beses na pag-agaw mo. 2 ang nagtagumpay. Nagulat din siya. Iba sa resulta noon na napatunayan niya mismo. Talagang magkaiba. Pero agad niyang nalamang may dahilan. Hinaplos niya ulo mong nag-iisip. Sige, gamitin mo ulit ang Thunder Power na natutunan mo kahapon. Sinunod mo agad siya. Tignan mo nga ngayon, ang skill na Thunder Power. Nasa iyo na ba talaga yan? Pag ginamit mo ang agaw na ability mo, check agad kung anong kategory ng skill. Tama nga, agad mong na-gets. Dati, di mo muna inactivate yung agaw ability mo. Kaya hindi mo nakikita ang classification ng mga skill. Subukan mo ulit yung 3 bagong agaw na skill. Tingnan kung nasaan sila. Isa-isa mong ginamit. Natuwa ka, lahat pati si Maestro Giant Han. Pumapasok sila sa agaw na listahan. Gamitin mo naman yung espiritual na spark. Sinunod mo tapos, wala siya sa agaw listahan. Pati sa copy list wala rin. Nanlaki ang mga mata mo. Simula pa lang, mali na ang pagkakaintindi mo. Espiritual na spark at spiritual conversion. Hindi pala galing sa divine hand na pag-agaw. Habang tinitignan ka ni Giant Han, nalaman niyang tama ang hinala niya. Agad siyang nagpaliwanag. Normal na awakened. Hindi matututo ng skills na out of their ability system. Ang spark ng iyong espiritu ay hindi parte ng kamay ng Diyos. Dalawa lang ang posibilidad. Una, baka may kakayahan pa ang kamay ng Diyos na di mo pa nadiskubre. O kaya naman, nagising mo yung pangalawang abilidad sa swerte. Paano mo natutunan ang skill na yan? Siguro dahil ako ang butterfly effect ng pagkabuhay ko ulit. Nakakuha siya ng oportunidad na wala dati. Ngayong buhay na to siya, mas malakas ang potensyal niya kaysa dati. Naisipan mo bigla, nakuha mo ang 2 abilidad kasama si King Snow nung nagkamali kayo ng pasok sa Secret Realm. Galing iyon mula sa trap ng pag-asenso mula Spirit Force papuntang Diyos. Sa 2 buwan na to, umangat ka lang gamit ang kamay ng Diyos. Ang kakayahan mong mag-asenso gamit ang Spirit Force, hindi umusad. Giant Han, noong nakaraan niyang buhay, napagana niya ang kamay ng Diyos hanggang dulo. Ngayon, baka matulungan ka rin niya discovery ng pangalawang kakayahan. Pag-isipang mabuti, nagpa siya kang sabihin sa kanya ang ilang lihim mo. Guro Giant Han, yung spark ng espiritu, nakuha ko 2 months ago. Kasama ko si King Su. Nagkamali kaming pumasok sa Secret Realm ng Mingxi City at doon natutunan. May isa pa akong natutunang skill. Tinatawag na Spirit Force Conversion. Pinapayagan ako nitong magpalit anyo mula soul form papuntang katawan. Agad, nanlaki agad ang mata ni Giant Han. Pakita mo sa akin gamit ang abilidad. Agad mong ginamit ang Spirit Force Conversion sa katawan mo. Nagpalit-palit ka mula physical at ethereal na soul form. Paulit-ulit na palit, nakatingin si Giant Han sa kakaibang abilidad na iyon. Totally napanganga siya. First time niyang makakita ng tao na may ganitong kayang gawin. Agad siyang nagtanong, yung girlfriend mong si King Su, marunong din ba ng skills na to? Hindi, ako lang ang natuto nun sa Secret Realm. Hindi na siya nagtanong pa ng iba. Nag-isip muna sandali, diretso ka agad binigyan ka ng bagong training plan. Simula bukas ng umaga, sa mga regular nating klase, magdadagdag tayo ng special training para sa Soul Force. Ramdam ko, hindi lang basta 2 skill ang natutunan mo. Nagising mo ang pangalawang abilidad na konektado sa kaluluwa mo. Basta tutukan natin turuan ang power na to. Siguradong magiging kasing lakas ng kamay ng Diyos mo. Sabay silang lalaki. Tapos na ang unang lesson. Umalis ka na, pero kakaunti ka palang nakakalayo. Rinig mong malinaw ang iniisip ni Giant Han. Unti-unting napalitan ng matinding puot ang isip niya. Ano bang ginagawa ko?
Dapat hanapan ko ng tiyempo para patayin ang traidor na to. Para matapos na ang problema. Bakit tinuturuan ko pa siya ng lahat ko? Maski binibigyan ko pa siya ng training plan sa bagong abilidad. Kung kailangan putulin na. Kung hindi, manggugulo lang lalo. Giant Han, tigilan mo na ang pagiging emosyonal. Kahit paulitin ang buhay mo, siya pa rin ang traidor na magtataksil sa'yo. Ito na ang huli kong lesson sa kanya. Bukas, kailangan patayin ko na talaga siya. Nabigla kang pinagpawisan sa nervyos. Hindi ka na lumingon at binilisan mo ang lakad mo. Hanggang sa malayo ka na sa lightning awakening field. Sinigurado mong hindi ka niya sinundan. Saka ka lang nakahinga ng malalim. Class pa lang, kabado ka na sobra. Delikado talaga. Kakabawi mo pa lang. Nilabas mo agad ang cellphone mo. Unang bumungad ang voice message ni Ikingsu. Kuya Tianming, naghihintay ako sa labas ng Southgate Canteen. Huwag mong kalimutan ha. Biglang gumaan ang pakiramdam mo. Agad kang nag-reply tapos na ako sa klase. Paandar na ako, sumunod dito. Lumabas din ang message ng roommate mong si Chu Yunfei. Tianming, sabay lunch tayo mamaya. Nag-reply ka ng sorry. May lakad na ako mamaya. Agad nag-reply si Chu Yunfei. Gets ko na. Kung girlfriend mo na ang tumawag, hindi na ako istorbo. Medyo inis ka. Nireply mo siya nang umalis ka na. Papailigpit mo na sana ang phone. May dalawang friend request ang biglang lumabas. Pagkakita mo ng pangalan, kinabahan ka bigla. Sila yung dalawang babae na nasaktan ng dating ikaw. Si Feng Lan at Wang Yanran. Sandal ka munang nag-isip. Pero habang papunta sa canteen, in-accept mo na ang friend request nila. Kaka-accept mo pa lang. Agad nag-send ng voice message si Wang Yanran. Masigla talaga. Little Junior, may oras ka ba mamayang lunch? Miss na miss kita ng ate mo ah. Hindi ka naniniwala sa sinasabi niya. Kung nandyan siya sa harap mo, siguradong maririnig mo ang iniisip niyang gusto kang durugin. Kasunod na dumating ang balita mula kay Feng Lan. Tianming, magpunta ka sa Bell Arena ng Imperial Earth Academy. Pareho tayong isa level. Gusto kong mag-practice kasama ka. Nag-twitch ang labi mo. Ito ba talaga ang practice lang? Malinaw na gusto kang patayin sa arena. Gusto niya ito gawing legal. Diretso mong sinabing hindi pupunta. Pupunta ako sa canteen para mag-lunch. Hindi sumuko si Feng Lan tapos mo kumain, punta ka dito. Practicein natin. Naghanap ka ulit ng dahilan para tumanggi. Hindi pwedeng mag-exercise agad pagkatapos kumain. Sinagot ka lang ni Feng Lan ng ellipsis. Obvious na wala siyang masabi sa excuse mo. Pero hindi pa rin siya sumuko. Nag-text ulit, saan ka kakain? Anong canteen? Northgate o Southgate? Di mo inasahan. Nakita agad nila ni Ikingsu, tension agad. Nagsinungaling ka, Northgate Canteen. Sige, punta ka na dito, sabi mo. Tinago mo na agad ang phone mo. Kebs ka na, di mo pansin. Nakalimutan mong sagutin si ate Wang Yanran. Agad kang nakarating sa Southgate Canteen. Tiningnan mo ang crowd. Kita mo agad si Kingsu, ang clingy mong girlfriend. Pero may kasama siyang ayaw mo talagang makita. Si Feng Lan na dapat nandun sa Northgate Canteen. Napakamot ka sa ulo, problema to. Mukhang last time naloko siya ng original na ikaw. Ngayon, di na siya nagpauto. Ngayon, hindi na siya pabiktima. Pero nangyari na, wala ka nang magagawa. Naglakad ka na lang palapit. Kingsu, Feng Lan, kayo pala dito, ha? Si Kingsu, kanina pa nagtataray kay Feng Lan. Narinig niya boses mo, biglang napuno ng saya ang mukha niya. Agad siyang lumapit, mahigpit kang niyakap sa braso. Kuya Tianming, buti dumating ka na. Tara na, kain tayo. Tapos, sagot niya kay Feng Lan, medyo galit. Feng Lan, bawal kang sumama sa amin ni Kuya Tianming. Kami ang magkarelasyon. Tinawag niya, tapos hinila ka papasok ng kantin. Hindi na nagsalita si Feng Lan. Mahigpit lang niyang tinitigan si Tianming. Pareho pa rin gaya ng dati, mahilig pa rin magsinungaling. Hindi talaga nagbago. Akala mong maluloko mo ulit ako at papuntahin sa Northgate. Di mo ko maiwasan ngayon. Hindi na ako gaya ng noon, hindi na ako uto-uto. Naririnig mo lahat ng sinabi niya. Mapait kang napangiti. Lahat ng kalokohan ng original na ikaw. Ikaw na magbabayad ngayon. Hindi mo na mababawi. Pagpasok sa kantin, nangyari yung kinakatakutan mo. Walang pake si Feng Lan sa banta ni Ikingsu. Diretsong umupo siya sa harap mo, may dalang tray. Nagkatitigan sila ni Ikingsu dahil sa nangyari kahapon. Punong-puno talaga ng galit si Ikingsu kay Feng Lan. Agad siyang nagalit. Feng Lan, may tupak ka ba? Bakit puro tingin mo kay boyfriend ko? Kasi siya ang boyfriend ko. Seryoso sagot ni Feng Lan, walang emosyon. Mas lalo lang uminit ang ulo ni Ikingsu. Punong-puno ng estudyante ang paligid. Ayaw mong mag-away agad sa harap ng tao. Pinatigil mo agad si Ikingsu, nagbiro ka. Kingsu, Feng Lan, nagjo-joke lang yan. Huwag niyo masyadong seryosohin. Bawal mag-away dito. Napilitan si Ikingsu na tumigil. Matarik siyang tumingin kay Feng Lan. Tahimik na lang siyang kumain. Si Feng Lan, kalmado pa rin. Tumingin siya sa'yo. Tianming, pagkatapos ng lunch, huwag mong kalimutang mag-practice tayo sa Bell Arena. Alam mo na, yun talaga habol niya. Sa itsura pa lang, pag di ka pumayag, sasamahan ka pa niya maghapon. Kahit kinakabahan ka, baka balak ka talagang patayin dito pa lang. Pumayag ka na rin. Sige, pero dapat malinaw. Friendly na laban lang, ha? Tama na yung simpleng practice. Walang patayan, please. Samantala, sa kabilang banda, si roommate mong si Chu Yunfei, mag-isang patungo sa kantin. Pagkakita niya puro magka-couple sa campus, naiinggit siya. Pagpasok niya, nakita agad ang table mo. Napapaligiran ka ng dalawang magagandang babae. Ang isa, sobrang sweet, kuha ng ulam para sa'yo. Ang isa, sobrang seryoso, hindi ka tinatanggalan ng tingin. Nakilala agad niya si Ikingsu at Feng Lan. Naalala pa niya yung confession ng isang ate kagabi. Biglang nag-thumbs up siya para sa'yo. Tahimik siyang namangha sa swerte mo sa babae. Di na lang siya lumapit. Sa mesa, todo effort si Ikingsu magkuha ng ulam para sa'yo. Minsan, kinukuha pa niya yung nasa plato mo. Gusto niyang ipakita talaga ang closeness niyo. Puro kompetisyon kay Feng Lan nasa isip niya. Dapat mas maging mabait ako kay Tianming. Siguradong di siya maagaw ng babaeng yan. Kung agawan lang, panalo ako. Mas bata pa siya. Naririnig mo iniisip niya, natatawa ka na lang. Pero hindi mo siya binuking. Sa kabilang banda si Feng Lan, matapos pag-usapan ang practice match, tahimik lang siyang kumain. Kahit mga naiisip ko konti lang. Panahon na para pumunta sa Bell Arena kasama si Tianming. Pagtingin niya kay Tianming, tara, sa Bell Arena tayo. Agad kang niyakap ni Ikingsu. Determinado ang mukha, Kuya Tianming. Sasamahan kita doon. Pero may balat sa loob siya. Sana turuan mong leksyon si Feng Lan. Parang pinapain ka pa niya. Naririnig mo ang iniisip niya.
kaya pilit mong tinatawanan, pero sinama mo na silang dalawa sa arena. Pagpasok niyo sa Open Air Bell Arena, lahat ng estudyante na patingin sa inyo. May mga nakarecognize agad, mga freshmen kayo ngayong taon. Sina Lin Chanming at Feng Lan, mga second-level scholars mula Liwil. Kumalat agad ang balita, hindi pa tumatagal. Napuno agad ang buong arena, siksikan ang mga estudyante. Lahat gustong makita ang mangyayari. Sa labas ng ring, puno ng tiwala si Ikingsu sa'yo. Alam niya, reincarnated siya. Alam niyang nakuha mo dapat na chance na para sa kanya. Pati guide niya sa pag-practice nakuha mo rin. Tiyak na mas malakas ka kaysa kay Feng Lan. Di ka talaga matatalo kay Feng Lan. Pero ikaw lang ang nakakaalam. Si Ikingsu lang ba ang reincarnated dito? Si Feng Lan sa harap mo, may memorya ng dati, naabot na ang peak. Reincarnated queen siya ngayon. Same na kayo, level 15 na rin siya. Di basta ordinaryong freshman yan. Kinakabahan ka na nang marinig mo ang iniisip ni Feng Lan. Noong nakaraang buhay, natalo ako sa practice ng enrollment. Ngayon, kahit na level 15 ka na rin, di ka pa rin mananalo sa isang tulad kong merong past memories. Lakas ng power ko ngayon, hindi mo ako kayang talunin. Para sa tatay ko, hindi na talaga ako magpapatalo. Tianming, huwag kang magtampo kung seryoso ako ngayon. Dito na natin tapusin ito. Napalunok ka ng laway. Mukhang seryoso siyang patayin ka sa practice na to. Agad kang nag-focus. Handang-handa na pakipaglabanan. Biglang lumakas ang hangin sa paligid ni Feng Lan. Pinagana na niya ang wind field niya. Mukhang di biro laban na ito. Alam mong ito na pinakamabigat na laban mong magagawa. Simula nang ma-unlock mo ability mo, ito na ang pinakamatindi mong laban. Tianming, siguradong hindi mo kinopya yung ultimate skill ng teacher mong si Jiang Han. Yung forbidden level na spell. Bago magsimula, biglang tanong ni Feng Lan. Nang tinanong niya yun, parang sumabog ang utak mo bigla. Nasira ang iyong kamay ng Diyos. Skill ng pagkopya. Naubos mo na ang gamit kaninang umaga sa klase. Nasa 12 oras na cooldown ka pa ngayon. Sa ganitong oras, sasali ka pa sa laban. Parang nagpakamatay ka lang. Ang tunay na lalaki, marunong magparaya. Tumakas muna tayo. Sa mapagtakang tingin ni Denflan, bigla mong hinawakan ang tiyan mo. Ginamit mo na naman ang lumang paanda. Oy, Denflan, biglang sumakit ang tiyan ko. Kakakain ko lang. Hindi talaga pwede ang matinding kilos. Pwede ba next time na lang tayo maglaban? Pero nawala agad ang duda sa mga mata ni Dadine. Diretso siyang sumugod papunta sa'yo. Hindi ko pwedeng palipasin to. Walang next time na laban. Pag inabot pa ng matagal, mas lalo akong hindi makakaatake. Dapat tapusin natin to ngayon. Habang sumugod si Kagdes na puno ng galit, napamura ka na lang sa isip mo. Grabe, baliw talaga itong babaeng to. Ni hindi ka man lang pinabigyan magpanggap na may sakit. Si Ikingsu naman sa labas, todo cheer pa rin para sa'yo. Pero kung ano-ano na ang naiisip niya, Kuya Tin, ano bang hinihintay mo? Kopyahin mo na ang kanyang kakayahan. Bubugan mo na siya. Baka naman na in love ka na sa babaeng yan. Hindi ka na makaatake, di ba? Pag pinabayaan mo ako, wala akong choice kundi patayin ka. Para matapos na ang lahat, may isang babaeng baliw sa loob na gustong patayin ka. Tapos may girlfriend ka pa sa labas na pwedeng mag-blackout anytime. Puro problema ng dating ikaw ang iniwan sa'yo. Bumwelta si Denf, dala ang espada niya. Dali-dali kang umilag para lumayo. Pero ang bilis niya, nakakahilo. Saglit lang, nakahabol agad siya. Wind blade attack. Kung makalansing ang espadang hangin sa kamay niya, ang matindi niyang lakas ay may dalang panganib. Lahat ng daanan ng pagtakas mo, naputol agad. Ang ataking to, kaya kang patayin kahit kapwa mo sa si Yusef. Sabi ni Danfsan, sandali lang dapat. Bakit parang all out ka? Napabulong ka ng malakas. Bigla mong ginamit ang espiritual na pagbabago. Naging parang multo ang katawan mo. Madali mong naiwasan ang pasabog na atake. Bumalik ka ulit sa physical na katawan sa safe zone. Anong skill yun? Noon, di ko pa nakita ginamit ni Ting to. Napatingin si Denfzat ng may gulat, pero agad din siyang nakabawi. Sumugod ulit siya ng malakas papunta sa'yo. Sa isip niya, isang beses mo lang magagamit ang skill. Isang gamit lang yan. Pero hindi niya alam, hindi mo naman kinopya iyon. Sa mga sumunod na sandali, patuloy mong ginamit ang espiritual na pagbabago. Paulit-ulit mong naiwasan ang mga atake niya, hanggang sa mapagod siya at sumuko na lang. Pero si Ikingsu sa labas, hindi na mapakali. Nakatingin siya habang puro iwas ka lang. Lalong lumalala ang naiisip niya. Ay, gentle siya sa mga babae. Nabighani na nga siya ng babaeng ito. Maulit ba ang kapalaran ko? Iiwan niya rin ba ako sa huli? Patay pareho ang magulang ko. Gusto siguro ng langit na sirain niya ako. Eh hindi ako papayag, parang sasabog na ulo mo sa dami ng problema. Kailangan mong harapin si Denfzat na ayaw tumigil. At bantayan din ang girlfriend mo sa labas baka magwala. Sobrang stress na talaga. Lumilipas ang oras. Ramdam na, parang may galit na ang galaw ni Denfzat. Sumubok ka ulit magpaliwanag kay Denfzat. Hindi kita matamaan, hindi mo rin ako mahawakan. Pagod na pagod ka na. Tama na siguro for today. Sino nagsabing di kita matamaan? Nanlilisik ang mga mata ni Denfzat. Sa dami ng atake kanina. Hindi lang siya, walang kwenta yung ginagawa. Tinuklas niya kung paano puputulin ang skill mo. Ngayon, alam na niya ang counter. Kung di ako nag-rebirth, wala akong laban sa skill mo. Pero dati akong naging diyosa ng reinkarnasyon. Kita ko na agad ang lihim mo. Yan ang soul power skill mo. So ceiling mirror, narinig mo ang iniisip niya. Bigla kang natulala. Sunod na segundo, yung espiritu mong anyo, pilit ibinabalik sa katawan. Na-block agad ang spiritual transformation mo. Ang wind sword kill ni Feng Lan ay umatake na sa'yo. Ang soul seal mirror ko ay kontra talaga sa soul abilities. Wala ka ng takas. Determinadong seryoso ang tingin ni Tianming kay Feng Lan. Lumapit na si Feng, pero hindi niya mapigilan ang panginginig ng katawan niya. Sa huli, napapikit siyang hindi kinaya. Tapos na, Tianming, sorry para sa mga magulang ko. Kailangan kitang patayin. Akala ni Feng Lan paniguradong patay ka na. Biglang may matinding kidlat mula sa langit. Naging parang talo ng kidlat at tinapon siya palayo. Agad nitong winasak ang wind sword kill niya. Biglang dumilat si Feng Lan. Nakita kanyang nakatayo, walang galos. Nilapitan mo siya at mumiti. Feng Lan, mukhang ayaw mo rin talagang lumaban sa akin. Bakit hindi na lang tayo tumabla? Ngayon lang siya natauhan. Naalala niya ang lakas ng kidlat ni Jiang Han. Pero nakatulala lang siya sandali, tapos muling umatake siya sa'yo. Hanggat di kami nagkakalaman, hindi siya titigil. Hindi siya hihinto. Nakita mo na rin ang totoo. Kung di mo siya paluhurin, hindi titigil to. Walang katapusan to kung hindi mo siya palupik. Ikaw ang unang gumamit ng mind games. Feng Lan, alam mo ba, nung malapit na akong tamaan ng wind sword kill mo, napapikit ka na parang ayaw mo makita. Takot ka bang masaktan ako? Isang salita, napahinto si Feng Lan sa bilis ng dating. Nawala agad ang konsentrasyon niya. Hindi na niya masabi ng maayos.
Ngayon na, sinunggaban mo ang pagkakataon. Ginamit mo ang Spirit Spark. Ang Spirit Spark na gawa sa kaluluwa ay tumama sa kanya. Agad niya naramdaman ang matinding sakit sa diwa niya. Bumalik sa ulirat si Feng Lan. Galit niyang pinawi ang Spirit Spark. Sa loob niya, tinawag kang tuso. At mas determinado siyang lumaban hanggang dulo. Hindi mo na siya bibigyan ng pagkakataon. Gumawa ka ng Wall of Lightning. Ginamit agad ni Feng Lan ang Wind Shadow Step para tumagos. Napalapit siya at gamit ang Wind Sword Kill at Wind Soul Mirror. Wala kang escape o tago na pwedeng gawin. Hindi niya naisip na may susunod ka pang plano. Pumutok ang kidlat sa paligid mo. Nabuo bilang Lightning Armor. Matibay na hinarangan ang lahat ng Wind Blades. Ito ang Thunder Armor ng galit na Thunder Bear. Paano mo natutunan to agad? Gulat na gulat si Feng Lan. Sa past life mo, matagal pa bago mo natutunan to. Pero may mas lalong nakakagulat. Diretso mo nang ginamit ang Thunder Rampage. Lakas at bilis mo biglang tumaas. Kasunod agad, ginamit mo ulit ang skill na pinalakas ng Spirit Spark. Mas mabilis pa, mas malakas pa. Tinamaan mo siya ng malupit, nagwala ang diwa niya. Nahilo siya't nanlabo ang paningin. Di pa siya nakaka-recover. Ginamit mo na ang pinakamalakas mong Thunderstorm. Nagwala ang kapangyarihan ng kidlat sa paligid. Tumama mismo kay Feng Lan na di na makailad. Sa tindi ng kuryente, napahiyaw sa sakit si Feng Lan. Lumipad siya parang napigtas na saranggola. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Palabo na ang kanyang ulirat. Tinitingnan ka habang papalapit ka sa kanya. Mga alaala niyo noong nagmahalan kayo't naging magkaaway. Paulit-ulit na lumitaw sa isip niya. Sa huli, puro hinanakit na lang natira. Pumalit ang buhay pero natalo pa rin siya sa'yo. Nakatadhana bang muli akong umibig sa kanya? Habang sugatang-sugatan na naman ako sa kanya. Sa huling saglit bago siya mawalan ng malay. At inakay mo siyang mahina na. Ganito rin ba noon sa past life? Puno ng hinanakit siya. Tuluyang nawala ng malay si Feng Lan. Matagumpay mong tinalo si Feng Lan. Sa wakas, nakahinga ka ng maluwag. Sobrang delikado ng laban na to. Halos maubos na rin lakas mo. Binuhat mo si Feng Lan na walang malay. Tumingin ka kay Ye Qingsu sa labas ng arena. Qingsu, samahan mo akong dalhin si Feng Lan sa klinik. Ye Qingsu na kanina ay tampo pa. Nakita kanyang napa-ospital si Feng Lan. Agad nawala ang galit niya. Isang matinding self-reflection sa isip niya. Mali nga pala ang paghinala ko kay Kuya Tianming. Kung mahal niya si Feng Lan, ba't niya ito sinaktan ng ganyan? Ako pa rin ang mahal niya. Dali-dali siyang lumapit. Lumapit siya at kunwari maamo. Kuya Tianming, ang galing mo talaga. Tama lang na naparusahan ang babaeng agaw-agaw ka. Tinitigan mo siya, bilis nag-iba ng mukha. Napapangitit na papailing ka na lang. At least, nakahinga ka ng maluwag. Kahit paano, safe muna si Ye Qingsu. Buhat mo pa rin si Feng Lan. Kasama si Ye Qingsu, nagpunta kayo sa klinik. Sanay na ang school doctor sa injuries galing duels. Normal na para sa kanya. Agad niyang ineksamin at inasikaso si Feng Lan. Dali-dali kang nagtanong sa teacher. Sir, malubha ba ang lagay ni Feng Lan? Walang seryosong problema. Sobra lang napagod. Makakatulog lang siya. Okay na ulit siya. Narinig mo ito. Lubos kang gumaan ang pakiramdam. Pinagkatiwala mo si Feng Lan sa nurse. Umalis ka na ng klinik kasama si Ye Qingsu. Kakapasok niyo pa lang sa hallway. May narinig kayong sigaw mula sa klinik. Malakas na sigaw ng sakit. May nag-aaway na lalaki't babae. Nilapitan niyo. Naabutan niyo si Wang Jian na binugbog mo kahapon. Pasa at bukol siya habang ginagamot. Katabi niya, si Wang Yanran na lumapit sa iyo kagabi para hindi ka na nila mapansin ulit. Mabilis mong sinama si Ye Qingsu palayo. Sa kabilang banda, ang East Eta level na laban niyo ni Feng Lan bilang baguhan. Kumalat na sa buong Imperial Capital. Naging trending ang video sa buong school. Pati mga first year ng Northern Music Region na bumisita. Yung silver-haired na si Alice, nasa bench habang nanonood pa ulit-ulit ng video. Di inaalis ang tingin sa'yo sa video. Ang ganda pala ng pangalan mo kapag kakapasok mo pa lang. Impressive na agad ang pangalan mo. Akala ko, sa global school competition ka pa magiging sikat. Masyado kitang namaliit. Di pa panahon para tapusin natin ang lahat. Mas importante pa akong pakay sa pagpunta ko sa Jusao ngayon. Kailangan kong maging mas malakas kaysa dati. Biglang, may tumawag Euros na putol iniisip niya. Miss Alice, nahanap na ang lokasyon ng Mechanical Secret Realm. Tama ang hinala niyo. Nasa maliit na bayan sa hilaga ng Imperial Capital ng Jusao. Tinago ni Alice ang phone niya. Ninuya niya ang lollipop. Dumiretso ang stick sa basurahan. Dahan-dahan siyang tumayo. Punong-puno ng determinasyon ang tingin niya. Maghanda ng mabuti. Mamayang gabi, aalis tayo.